Nagsimula ang lahat sa isang ordinaryong Sabado ng Marso, sa ilalim ng matinding sikat ng araw ng 11:00 ng umaga, hawak ang isang lumang walis at may mapait na lasa ng kahihiyan sa aking bibig. Ang pangalan ko ay Eleanor. Ako ay 67 taong gulang. At ang babaeng sumisigaw sa akin na parang ako ang kanyang katulong ay ang aking manugang. Pinilit ako ng aking manugang na walisin ang bangketa. Tigilan mo na ang pagpapanggap na ikaw ang may bahay. Gumawa ka ng isang kapakipakinabang na bagay kahit minsan. Nanatili akong tahimik. Nilunok ko ang aking mga luha at patuloy na nagwalis. Ngunit noon, narinig ko ang makina ng sasakyan na huminto. Dumating ang aking anak ng walang babala. At nang makita niya ako na may hawak na walis at ang aking mga mata ay puno ng luha, siya ay natigilan. May mga sandali sa buhay na bumabasag sa iyo. Mga sandali kung saan humihinto ang mundo at napagtanto mong may isang bagay na tuluyan ng nasira. Para sa akin, nangyari iyon sa isang ordinaryong Sabado ng Marso, sa ilalim ng matinding sikat ng araw ng 11:00 ng umaga, hawak ang isang lumang walis at may mapait na lasa ng kahihiyan sa aking bibig. Ang pangalan ko ay Eleanor. Ako ay 67 taong gulang. At ang babaeng sumisigaw sa akin na parang ako ang kanyang katulong ay ang aking manugang, si Chloe. Ngunit bago mo isipin na ako ay isa sa mga mapait na ina na nagrereklamo sa lahat ng bagay, hayaan mong sabihin ko sa iyo. Ang bahay na iyon ay binuo ko gamit ang sarili kong mga kamay. Bueno, kasama ng aking asawa, si Arthur. Brick give brick, piso gives piso. Sa loob ng 32 taon, nagsikap kami ng husto upang magkaroon ng disenteng tirahan, isang lugar kung saan ang aming pamilya ay maaaring lumaki ng walang takot. Noong umagang iyon, habang kinakalikot ng bristos ng walis ang sementadong bangketa, pakiramdam ko ay bawat pagwalis ay nagbubura ng isang piraso ng aking sarili. Ang mga kapitbahay ay nakatingin sa kanilang mga bintana. Si Aling Nena mula sa kanto ay umiiling. Si Iggy, Anna, na laging bumabati sa akin ng may init, ay may luha sa kanyang mga mata. At si Chloe, ang aking manugang, ay nakatayo sa balkonahe ng sarili kong bahay na nakakrus ang mga braso, nakatingin sa akin na parang isang bantay. Mas mabilis, Eleanor. Ang mga kaibigan ko ay darating mamayang 2:00 at ayaw kong makita nila ang lugar na ito na parang basurahan. Bawat salita ay isang sampal. Ngunit ang pinakamasakit ay hindi ang kanyang sinabi. Ito ay ang hinayaan ko itong mangyari. Paano ako napunta rito? Paano naging isang babae na nagpalaki ng isang anak ng mag-isa, na nagpatakbo ng isang negosyo, na nakaligtas sa pagkamatay ng kanyang asawa, na nagwawalis ng sariling bangketa habang ang kanyang manugang ay tinatrato siya na parang isang katulong? Ang araw ay nagpaso sa aking lig. Ang pawis ay bumaba sa aking likod. Ang aking mga kamay ay nanginginig, hindi lamang sa pagod, kundi sa galit na nakatago, sa sakit ng pagiging nabawasan sa ganito. At noon narinig ko ang makina. Isang navy blue na Mitsubishi Adventure ang huminto sa harap ng bahay. Nakilala ko ang sasakyan bago ko pa makita kung sino ang lumabas. Ito ay si Matthew, ang aking anak, ang nag-iisa kong anak. Dapat ay nasa Maynila siya para sa isang business trip hanggang Lunes. Ano ang ginagawa niya rito? Bumukas ang pinto. Lumabas si Matthew, may hawak na briefcase, na may pagod na mukha na laging mayroon pagkatapos maglakbay. Ngunit nang makita niya ako, nang magtagpo ang kanyang mga mata at ang akin, nagbago ang lahat. Natigilan ako, hawak pa rin ang walis. Ang mga luha na napigilan ko ay nagsimulang dumaloy sa aking pisngi ng walang pahintulot. Tiningnan ako ni Matthew. Tiningnan niya ang walis. Tiningnan niya si Chloe na nakatayo sa balkonahe na may mayabang na ekspresyon. At ang kanyang mukha, Diyos ko. Ang kanyang mukha ay nagbago sa isang bagay na hindi ko pa nakikita. Ano ang nangyayari dito? Ang kanyang boses ay malamig, kontrolado, mapanganib. Namutla si Chloe. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Matthew, mahal, anong ganda ng sorpresa. Ang nanay mo ay Ang nanay ko ay ano? Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Lumabas ng bahay si Aling Nena. Hindi na niya napigilan ang sarili. Binata, masama ang pananalita ng asawa mo sa nanay mo. Nakita naming lahat.
Pinagwalis niya ang bangketa na parang, hindi niya natapos ang pangungusap. Bumagsak sa lupa ang briefcase ni Matthew ng malakas. Pumasok siya sa bahay ng walang ibang salita. Sinundan ko siya, nanginginig ang aking mga binti, hindi alam kung ano ang mangyayari. Sumunod sa amin si Chlo, sinisikap ng magpaliwanag, magpakinis ng mga bagay, magsinungaling. Huminto ang aking anak sa gitna ng sala, ang silid na pinalamutyan ko ng buong pagmamahal. Ngunit may iba. Napansin din niya. Unti-unti siyang lumiko, tinitingnan ang bawat sulok. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng isang bagay. Nanay! Nagbago ang kanyang boses. Nasaan ang mga litrato ng tatay ko? At doon mismo sa sandaling iyon, may isang bagay sa loob ko ang sumabog. Lahat ng kahihiyan na nilunok ko. Lahat ng mga insulto na nagkukunwari bilang payo. Lahat ng mga pagkakataon na pinagmukhaan nila akong balakid sa sarili kong tahanan. Itinago ng asawa mo, sabi ko sa boses na hindi ko nakilala na sa akin. Sabi niya, pinagmukha raw nitong luma ang sala. Ipinikit ni Matthew ang kanyang mga mata, kinuyom ang kanyang mga kamao. Ano pa ang itinago niya, nanay? At noon lumabas ang lahat na parang ilog na sumisira sa isang dam. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa rattan rocking chair, kung saan nagbabasa ng pahayagan ang kanyang ama tuwing gabi, na ngayon ay nakatago sa bodega. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa mga kulay terakota na kortina na binurda ko mismo, na pinalitan ng hindi ako tinatanong. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa mga listahan ng gawain, ang mga masasakit na salita, ang pakiramdam na parang isang estranghero sa bahay na itinayo ko. Hindi sumabat si Matthew. Nakikinig lang siya. At sa bawat salitang sinasabi ko, lalong tumitigas ang kanyang ekspresyon. Sinubukan ni Chlo na ipagtanggol ang sarili. Mahal, nagmamalabis lang siya. Gusto ko lang gawing moderno ang bahay. Mas maging moderno. Pinutol siya ni Matthew nang may malamig na titig. O burahin kami? Tapos inilabas niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang naghahanap ng isang bagay sa screen. May gusto akong ipakita sa iyo, nanay. Ang nakita ko sa teleponong iyon, ang natuklasan ko sa sandaling iyon ay simula pa lamang. Dahil lumabas na hindi lang ako ang biktima. At ang malalantad ay sisira sa lahat ng akala namin ay alam namin. Ang nakaraan at ang tahanan ni Eleanor. Bago ko sabihin sa iyo kung ano ang natuklasan ni Matthew sa teleponong iyon, kailangan mong maunawaan ang isang bagay. Hindi ako laging ang babaeng ito na takot na nagwawalis ng bangketa sa sarili niyang bahay. May panahon na ako ay malakas, na ang aking mga kamay ay hindi nanginginig, na walang sinuman ang nangahas na suwayin ako. Ang babaeng iyon ay namatay 12 taon na ang nakakaraan sa isang Martes ng Oktubre nang huminto ang puso ni Arthur nang walang babala. Nag-aalmusal kami. Katatapos lang niyang magnegatibo 58. Ako ay 55. Kami ay kasal sa loob ng 33 taon, at hawak pa rin namin ang kamay ng isa't isa kapag naglalakad sa parke. Nagtatawanan pa rin kami sa mga biro na kami lang ang nakakaintindi. Noong umagang iyon, ginawa ko ang kanyang kape tulad ng gusto niya, itim na may pahiwatig ng kanela. Nagbabasa siya ng pahayagan, nagrereklamo tungkol sa politika tulad ng ginagawa niya araw-araw. Bigla, ibinaba niya ang pahayagan. Tiningnan niya ako ng may kakaibang ekspresyon. Binuksan niya ang kanyang bibig upang may sabihin at bumagsak siya. Massive heart attack, sabi ng doktor. Hindi siya nagdusa, sinigurado nila sa akin na parang nakatulong iyon. Naiwan akong mag-isa sa isang 3 silid na bahay sa isang tahimik na suburban na kapitbahayan na may mga dingding na binagong niya mismo. May hardin kung saan siya nagtanim ng kanyang mga premyadong rosas dahil alam niyang paborito ko ang mga iyon na may mga alaala sa bawat sulok at isang katahimikan na mabigat na parang bato. Ngunit naiwan din ako ng isang bagay pa. Ilang ektarya ng lupain sa Tagaytay na binili namin noong 10 taong gulang pa si Matthew. Iniisip na magtatayo kami ng isang maliit na kabin balang araw. Isang piraso ng lupa na ngayon ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 7.5 milyon at savings na 2.25 milyon na inipon namin sa bawat bagyo, bawat krisis. Hindi kami kailanman naging mayaman ni Arthur.
Nagtrabaho siya sa isang hardware store at ako ay nagpatakbo ng isang maliit na supply shop sa tapat ng mataas na paaralan. Nagbenta ako ng mga notebook, panulat, nagpakopya. Walang maluho. Ngunit ito ay tapat. Ito ay sa amin. Nang mamatay si Arthur, marami ang nag-akala na ako ay masisira, na ibebenta ko ang lahat at mamuhay sa limos ng aking anak. Ngunit hindi, pinanatili ko ang shop sa loob ng 5 taon pa. Nagigising ako ng alas 6 ng umaga, binubuksan ang shop ng alas 7, inaasikaso ang mga estudyante, ang mga guro, ang mga kapitbahay na dumadaan upang magpakopya ng kanilang mga resipe. Umuuwi ako ng alas 8 ng gabi, nagtitimpla ng chamomile tea, umupo sa rattan rocking chair na kay Arthur at umiiyak. Ngunit kinabukasan, babangon ako at gagawin itong muli. Ganyan ang nangyari sa loob ng maraming taon. Si Matthew ay matanda na noon, nagtatrabaho sa isang logistics company sa Maynila. Binibisita niya ako tuwing 2 linggo. Sinabi ko sa kanya na maayos lang ako, huwag mag-alala, na malakas ang kanyang nanay at ako ay o sa tingin ko. Ang bahay. O, ang bahay na ito. Bawat pulgada ay may kwento. Ang mga kulay terakota na kortina sa sala. Binorda ko iyon mismo sa buong taglamig habang nanonood si Arthur ng mga basketball games at nagdadala sa akin ng kape. Ang sahig ng kusina. Pinili namin iyon ng magkasama sa isang horizontal depot, nagtawaran hanggang sa makuha namin ang magandang presyo. Ang hardin. Ang hardin ay ipinagmamalaki ni Arthur. Itinanim niya ang mga rose bushes na iyon nang mag-5 taong gulang si Matthew. Para laging may kulay sa bahay na ito, sabi niya. At mayroong malalim na pula, matingkad na pink, umaakyat sa bakod na parang isang talo ng mga bulaklak. Sa sala, mayroon kaming isang lumang kabinet na gawa sa madilim na kahoy kung saan kami naglalagay ng mga litrato ng pamilya. Si Arthur na hawak si Matthew noong araw ng kanyang binyag. Ako na buntis, may hawak sa aking tiyan, nakangiti sa aming anibersaryo. Si Matthew na nagtapos sa kolehiyo sa kanyang tuga na kasama kami sa magkabilang panig na puno ng pagmamalaki. At ang rocking chair. Ang kahanga-hangang rattan rocking chair na binili ni Arthur sa isang craft market sa Baguio sa aming nag-iisang malaking anniversary trip. Upo siya doon tuwing gabi na may hawak na pahayagan at kanyang kape, unti-unting umuuga habang ikinukwento sa akin ang kanyang araw. Matapos siyang mamatay, uupo ako doon, ipipikit ang aking mga mata, uuga, at sa isang maikling sandali lamang, pakiramdam ko ay kasama ko pa rin siya. Ang bahay na iyon ay hindi lamang mga dingding at bubong. Ito ay ang buong buhay ko. Ito ay si Arthur. Ito ay si Matthew bilang isang bata na tumatakbo sa pasilyo. Ito ay bawat sakripisyo, bawat umaga, bawat bayarin na binayaran ng pawis. Kaya 3 taon na ang nakakaraan nang sabihin sa akin ng aking anak na may nakilala siya, natuwa ako. Si Matthew ay 35 na. Napakarami niyang trabaho kaya hindi pa siya nagkaroon ng seryosong relasyon. Ang makita siyang umiibig ng mailiwanag sa kanyang mga mata ay nagpasaya sa akin. Ang pangalan niya ay Chlo. Nanay, nagtatrabaho siya sa insurance. Matalino, independent. Sa tingin ko, siya na. Nakilala ko siya 1 linggo. Dumating siya na nakasuot ng mapusyaw na asul na damit, sensible heels, isang perpektong iti, tuwid na itim na buhok hanggang balikat, flawless makeup, at sanay na kaugalian. Eleanor, napakagandang makilala ka. Marami nang naikwento sa akin si Matthew tungkol sa iyo. Umupo kami sa sala. Nagtimpla ako ng kape at nagluto ng pecan cookies. Tumingin si Chlo sa paligid ng may mga mapanuring mata, hinawakan ang likod ng sofa, tiningnan ang mga kortina, sumulyap sa mga litrato. Napakakomportable na bahay, sabi niya. Ngunit mayroong isang bagay sa kanyang tono, isang bagay na hindi ko noon maunawaan. Masaya si Matthew at gusto kong maging masaya para sa kanya, kaya ngumiti ako at nagbuhos pa ng kape. Habang sila ay magkasintahan, si Chlo ay laging magalang, ngunit may mga komento, maliliit, banayad. O, Eleanor, gumagamit ka pa rin ba ng mga binurdang mantel? Mas gusto ko ang minimalist. Mas moderno sila. Maganda ang mga litratong ito, ngunit napakarami sa isang silid ay nagpapagulo, hindi ba, Eleanor? Sa lahat ng respeto, luma na talaga ang rocking chair na iyan.
Hindi mo ba naisip na itapon na lang? Nilunok ko ang bawat komento. Ayaw kong maging mahirap na biyenan ang sumisira sa kaligayahan ng kanyang anak. Nagpakasal sila sa isang maliit na seremonya. Iginigit ni Chloe ang isang minimalistang hardin na setting. Walang matingkad na bulaklak. Mas elegante, sabi niya. Nanatili akong tahimik kahit na gusto kong makita ang mga rosas tulad ng nasa aking hardin. Sa unang 6 na buwan, nanirahan sila sa isang inupahang kondo sa Makati. Mukhang maayos ang lahat hanggang sa tawagan ako ni Chloe isang araw. Eleanor, kailangan kitang makausap. Maaari ba akong pumunta? Dumating siya ng mag-isa. Umupo siya sa aking sala. Kinuha niya ang aking mga kamay ng may init na ngayon ay alam kong ganap na peke. Eleanor, nag-aalala ako sa iyo. Ang pagtira ng mag-isa sa iyong edad ay delikado. Paano kung mahulog ka? Paano kung may mangyari at walang sinuman ang naroon upang tulungan ka? Nag-uusap kami ni Matthew. Bakit hindi ka tumira sa amin? Karapat-dapat kang may kasama. Alagaan. Mahal na mahal ka namin. Ang kanyang mga salita ay maganda. Ngunit kapag sinuri ko sila ngayon, napagtanto ko na hindi niya sinabi, halika't tumira sa aming bahay. Sinabi niya, sa amin. Na parang ang bahay ay sa kanya na. Ginawa ko ang pinakamalaking pagkakamali sa aking buhay. Sumang-ayon ako. Akala ko ginagawa ko ang tamang desisyon. Akala ko magiging malapit ako sa aking anak, na magiging pamilya kami. Hindi ko alam na ibinibigay ko ang buong buhay ko sa maling tao. Mabilis ang paglipat. Masyadong mabilis. Inorganisa ni Chloe ang lahat sa loob ng wala pang 2 linggo. Kumuha siya ng isang moving company. Inimpak niya ang aking mga gamit nang hindi tinatanong kung ano ang gusto kong dalhin at kung ano ang hindi. Nang sinubukan kong magprotesta, ngumiti siya ng may matamis na pagkamuhi na natutunan kong kilalanin. O, Eleanor, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Mag-relax ka lang. Mag-relax. Na parang ang pag-alis sa buong buhay ay isang bagay na ginagawa mo nang walang nararamdaman. Ang araw na isinara ko ang pinto ng aking bahay sa huling pagkakataon, tumayo ako sa threshold ng ilang minuto. Tumingin ako sa likod. Ang hardin na may mga rosas, ang bintana ng sala kung saan ako nakasaksi sa buhay ng maraming beses, ang berdeng gate na pininturahan ni Arthur sa huling tag-araw na magkasama kami. Sigurado ka ba rito, nanay? Tanong ni Matthew, hawak ang huling kahon. Gusto kong sabihin na hindi. Gusto kong sumigaw na pakiramdam ko ay pinupunit ang aking kaluluwa. Ngunit nakita ko ang kaligayahan sa kanyang mga mata. Nakita ko kung paano siya niyakap ni Chloe, kung paano siya bumulong ng isang bagay sa kanyang tainga na nagpangiti sa kanya. Anak. Sigurado ako. Isang kasinungalingan. Ang una sa marami na aking lulunukin. Ang bahay ni Matthew at Chloe ay moderno. Puting dingding, minimalistang kasangkapan, lahat sa mga kulay abo at beige, malamig, impersonal, tulad ng isang larawan sa magazine kung saan walang sinuman ang talagang nakatira. Maligayang pagdating sa iyong bagong tahanan, Eleanor, sabi ni Chloe, binubuksan ang kanyang mga braso sa isang dramatikal na kilos. Ibinigay nila sa akin ang likod na silid, ang pinakamaliit, ang nakaharap sa utility area, kung saan maririnig mo ang mga washing machine ng mga kapitbahay at ang walang tigil na pagtahol ng aso. Ito ang pinakatahimik, paliwanag ni Chloe. Ang ingay sa kalye ay hindi kaguguluhin dito. Hindi akma ang aking mga kasangkapan. Ang kama na pinagsaluhan namin ni Arthur sa loob ng mahigit 30 taon ay hindi tumugma sa aesthetic. Napunta ito sa bodega ng isang pinsan. Ang rattan rocking chair ay napunta sa junk room. Ang aking mga binurdang kurtina ay pinalitan ng gray vertical blinds. Kasi ang mga lumang gamit ay nangungolekta ng alikabok, Eleanor, at sa iyong edad, kailangan mo ng mas malinis na espasyo. Ang aking edad, ang pariralang iyon ay naging dahilan ng lahat. Ang unang ilang araw ay nakakalito. Mukhang maalalahanin si Chloe. Nagtimpla siya ng tsaa. Tinanong niya kung may kailangan ako, ngunit may mga hindi nabanggit na patakaran na natutuklasan ko ng pahirapan. Hindi ko maaaring ilipat ang anuman. Bawat bagay ay may isariling lugar, Eleanor. Hindi ako maaaring magluto ng walang pahintulot niya. Kasi may sistema ako.
Walang masama. Hindi ko maaaring imbitahin ang aking mga kaibigan. Ipaalam mo sa akin ng maaga para mapanatili kong presentable ang bahay. Hindi ako maaaring umupo sa sala kung may bisita siya. Kailangan ko lang ng privacy sa aking mga kaibigan. Naiintindihan mo? Nagtatrabaho si Matthew buong araw. Umalis siya ng alas 7 ng umaga. Umuwi siya ng alas 9 ng gabi. Umuuwi siyang pagod, kumakain ng mabilis na hapunan, at ikinukulong ang sarili sa kanyang pag-aaral upang tapusin ang trabaho. Tuwing weekend, natutulog siyang late, pagod na pagod. Halos hindi ko siya nakita. At kapag nakita ko siya, laging naroon si Chloe. Nagsimula ang listahan sa ikalawang buwan. Makikita ko sila sa dining room table tuwing umaga, nakasulat sa perpektong sulat kamay ni Chloe sa kanyang work letterhead. Magandang umaga, Eleanor. Ngayon, kailangan nating labhan ang mga kumot, plansahin ang mga damit ni Matthew, punasan ng alikabok ang buong sala, ihanda ang tanghalian bago mag-alas 2 ng hapon, diligan ang mga halaman sa hardin, linisin ang mga banyo. Sa una, akala ko ay isang suhestyon, isang uri ng paalala. Ngunit nang hindi ko natapos ang lahat, dahil masakit ang aking likod, umuwi si Chloe mula sa trabaho na may ekspresyon na hindi ko pa nakita. Eleanor, maaari ba tayong mag-usap? Umupo ako, nararamdaman na kung ano ang darating. Tingnan mo, naiintindihan kong sanay ka sa sarili mong bilis, ngunit iba ang mga bagay dito. Kami ni Matthew ay nagtatrabaho buong araw. Kami ang kumikita ng pera na nagpapanatili sa bahay na ito. Ikaw, bueno, nandito ka buong araw. Hindi mo ba sa tingin ay patas na magtulungan ka? Makipagtulungan? Anong ganda ng salita para sa walang bayad na trabaho sa bahay na hindi mo pag-aari? Masakit lang ang likod ko, Chloe. Ako ay 67 taong gulang at... Oh, Eleanor, ang nanay ko ay 70 na at hindi siya humihinto. Ito ay usapin ng saloobin. Ang paghahambing na iyon ay naging regular. Ang kanyang nanay na mas bata sa akin ngunit mas aktibo. Ang kanyang nanay na mas mahusay magluto. Ang kanyang nanay na hindi nagrereklamo. Nagsimula akong kumpletuhin ang mga listahan, hindi dahil gusto ko kundi dahil naging hindi na matatagalan ang kapaligiran kapag hindi ko ginawa. Hindi sumisigaw si Chloe. Hindi na niya kailangan. Mas masahol ang kanyang katahimikan. Ang kanyang laki. Ang kanyang mga tingin ng pagkadismaya kapag nagtatanong si Matthew kung bakit magulo ang bahay. Bumisita ang mga kaibigan ni Chloe tuwing 2 linggo. Mga babaeng kasing edad niya, elegante na may mga designer bag at malalakas na tawa. Nagtatago ako sa aking silid kapag dumating sila. Ngunit isang araw narinig ko ang aking pangalan. At ang iyong biyenan? O ate, huwag mo na akong simulan. Isa siya sa mga old school na biyenan, alam mo. Iniisip na dapat lahat ay tulad noong panahon niya. Tawanan. Kaya, ano ang ginagawa mo sa kanya? Bueno, nandito siya. Binigyan ko siya ng bubong, pagkain, ngunit ang buong pakiramdam na parang siya ang may-ari. Hindi magaling ka, ate. Kailangan mong magtakda ng mga limitasyon mula sa simula. Nanatili akong nakatayo sa likod ng pinto ng aking silid. Ang aking puso ay tumitibok ng malakas na akala ko ay maririnig nila. Binigyan niya ako ng bubong. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Umupo ako sa gilid ng aking makipot na kama sa silid na iyon na amoy-amoy. At inisip ko ang aking bahay. Ang aking bahay na naroon pa rin na may mga rosas at mga alaala ni Arthur. Ano ang ginagawa ko rito? Ngunit noon inisip ko si Matthew, ang hindi pagdulot sa kanya ng problema, ang hindi pagiging mahirap na biyenan na sumisira sa mga kasal. Kaya nilunok ko muli ang sakit, at patuloy akong nagwalis, naglaba, nagluto, unti-unting nawawala sa bawat araw. Ngayon ay naiintindihan ko na hindi mo nawawala ang iyong lugar ng sabay-sabay. Nawawala ito ng paunti-unti. Sa bawat komento na hinayaan mong lumipas. Sa bawat kahihiyan na nilunok mo. Sa bawat oras na inuuna mo ang kapayapaan kaysa sa iyong dangal. At sa oras na gusto mong mag-react, huli na ang lahat. May pagkakaiba sa pagiging bisita at pagiging bilanggo. Inabot ako ng 6 na buwan upang maunawaan iyon. Nagsimula ang lahat sa maliliit na bagay. Napakaliit na parang walang kabuluhan.
Napakabanayad na kapag sinubukan kong ipaliwanag kay Matthew, parang nagmamalabis lang ako. Isang araw umuwi ako mula sa tindahan at nakita kong nawawala ang paborito kong kumot. Ito ay isang hand-knitted na kumot na ibinigay sa akin ng aking ina noong ikinasal ako. Isang malalim na kulay alak na may binurdang dilaw na bulaklak. Pinahalagahan ko ito sa loob ng 40 taon. Chlo, nakita mo ba ang kumot ko? O, Eleanor, sira-sira na ang bagay na iyon. Inilagay ko ito sa isang bag upang i-donate. Hindi na lang ito maganda tingnan. Naiintindihan mo? Kailangan nating mag-update. Update. Na parang ang mga alaala ay basura na dapat itapon. Hinanap ko ito. Tiningnan ko ang bawat sulok ng bahay. Hindi ko ito kailanman nakita. Nang banggitin ko ang kumot kay Matthew, napabuntong hininga siya. Nanay, kung luma na iyon, tama si Chlo. Bibili kita ng bago. Okay. Hindi niya naintindihan. Hindi ito tungkol sa kung gaano ito kaluma. Ito ay tungkol sa kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit tumigil ako sa pagpupumilit. Natututo na ako na ang aking mga damdamin ay hindi gaanong mahalaga kaysa sa kaginhawaan ni Chlo. Ang mga litrato ang sumunod. Nagising ako 1 linggo at iba ang sala. Ang kabinet na gawa sa kahoy kung saan maingat kong inilagay ang mga retrato ng pamilya ay walang laman. Sa halip, naglagay si Chlo ng 3 abstract painting, mga gray na mansa sa puting background. Nasaan ang mga litrato? Inilagay ko sila sa isang kahon, Eleanor. Nagpapagulo lang sila sa sala. Mas moderno ang artwork na ito, hindi ba? Nagbibigay ito ng bukas na pakiramdam sa espasyo. Bukas. Habang ang buong buhay ko ay nawawala sa mga kahon. Ngunit naroon ba ang mga litrato ni Matthew noong sanggol pa siya? Ang mga litrato ng tatay niya? Ang mga litrato ng... Nakatago silang lahat. Kung gusto mong makita sila, ilalagay ko sila sa iyong silid. Sa aking silid, ang maliit na espasyo kung saan halos hindi magkasya ang isang kama. Nang gabing iyon, hinintay ko si Matthew na umuwi. Kailangan kong sabihin sa kanya. Kailangan kong ipakita sa kanya kung ano ang nangyayari. Anak, kailangan kitang makausap. Sige, nanay, pero pakibilisan. Pagod na pagod ako. Ibinaba ni Chlo ang lahat ng litrato sa sala. Hindi man lang tumingala si Matthew mula sa kanyang telepono. Pinakita niya sa akin ang mga bagong painting. Maganda tingnan, di ba? Mas moderno. Pero mga litrato ng tatay mo yan, Matthew, ng pagkabata mo. Nanay, nandyan pa rin sila. Hindi lang sila nasa sala. Hindi iyon malaking bagay. Hindi iyon malaking bagay. Ang 5 salitang iyon ang naging epitaph para sa aking mga reklamo. Ang rocking chair ni Arthur ay nawala isang Huwebes ng hapon. Umuwi ako mula sa paghatid kay Aling Nena sa doktor at nawala na ito mula sa balkonahe kung saan ko ito inilagay. At ang rocker na iyon, ipinadala ko sa upholstery. Eleanor, ang pangit na. Lahat ng pintura ay nagbabakbak. Ibibalik nila ito sa loob ng 2 linggo. Parang bago. Lumipas ang 2 linggo, pagkatapos ay 4, pagkatapos ay 2 buwan. Chlo, dumating na ba ang rocking chair? Ay, nakalimutan kong tanungin ang upholsterer. Gagawin ko mamaya. Hindi niya ito kailanman ginawa at hindi ko na nakita ang rocker na iyon. Pagkaraan ng mga taon, nalaman ko na ibinenta niya ito sa isang flea market sa halagang 2,500. Ang rocker kung saan nakaupo si Arthur tuwing gabi. Ang tanging piraso niya na naiwan sa akin, 2,500. Ngunit sa sandaling iyon, hindi ko pa rin alam kung gaano siya kayang lumayo. Bumilis ang mga pagbabago. Nire-decorate ni Chlo ang buong bahay sa loob ng wala pang 3 buwan. Ang mga dingding na kulay peach ay pininturahan ng light gray. Ang mga kortinang may bulaklak na aking isinabit ay pinalitan ng puting roller blinds. Nawala ang mga binurdang unan. Ang mga landscape painting na binili namin ni Matthew sa isang biyahe sa Bicol ay pinalitan ng itim at puting litrato ng mga gusali sa Europa. Ang bahay ay naging hindi na makilala, malamig, walang laman, tulad ng opisina ng dentista. At ako ay naging invisible. Kapag bumisita ang mga kaibigan ni Chlo,
ipinaparada niya sila sa bahay, ipinapakita ang bawat pagbabago. Ginawa ko ito. Pangit ito dati. Hindi niyo maiisip. Napakaluma. Ngunit nakikita ninyo, sa magandang panlasa, maaari mong baguhin ang anumang espasyo. Nakikinig ako mula sa kusina, naghugas ng mga pinggan na kanilang dinumihan, nagtitimpla ng kape na kanilang ininom, naglilinis ng mga mumo na kanilang iniwan. Isa sa kanyang mga kaibigan ang pumasok sa kusina para sa karagdagang asukal. O, at sino ka? Natigilan ako. Nasa bahay na sila ng 2 oras at hindi pa nila alam na umiiral ako. Ako ang nanay ni Matthew. O, ang sarap magkaroon ng tulong sa bahay, di ba? Tulong. Inakala niya akong katulong. At si Chloe, na nakarinig mula sa sala, ay hindi siya kinorekta. Lumaki ang mga listahan ng gawain. Hindi na lang sila mga gawaing bahay. Ngayon ay kasama na sila ng mga tiyak na schedule. 7 oras ang ihanda ang almusal. 8 oras ang maglaba. 10 oras ang punasan ng mop ang buong bahay. 12 oras sa pumunta sa supermarket. Kalakip ang grocery list. 2 oras sa ihanda na ang tanghalian. 4 oras sa magplansa. 6 oras sa ihanda ang hapunan. 8 oras sa maghugas ng pinggan. Buong araw ko ay nakaprograma. Walang lugar para sa akin. Walang oras para huminga. Nang naglakas loob akong sabihin na kailangan ko ng isang araw upang pumunta sa doktor dahil masakit ang aking mga tuhod, napabuntong hininga si Chloe. O, Eleanor, eksaktong araw na iyon ay may mga kliyente si Matthew na darating para sa hapunan. Kailangan ko na maging malinis ang bahay at para gawin mo ang iyong sikat na nilaga. Maaari ka bang pumunta sa doktor sa ibang araw? Hindi iyon tanong. Ito ay isang utos na nakabala kayo bilang kahilingan. Kinansela ko ang appointment sa doktor. Si Matthew ay lalong umuuwi ng huli. Naghapunan kami ng tahimik, kaming 3. Tiningnan niya ang kanyang telepono. Nagkwento si Chloe tungkol sa kanyang araw, sa kanyang mga benta, sa kanyang mga tagumpay. Dahan-dahan akong kumakain, sinisikap na hindi gumawa ng ingay, hindi maging sagabal. Hindi ba't mukhang kamangha-mangha ang bahay ngayon, mahal? Tanong ni Chloe. Magaling, sagot ni Matthew nang hindi tumitingala. Malaki ang naitulong sa akin ng nanay mo ngayon. Nagluto siya ng masarap na pagkain. Tumulong. Na parang pabor at hindi ang aking pang-araw-araw na obligasyon. Isang gabi habang naghugas ako ng pinggan, narinig ko si Chloe na kausap ang kanyang kapatid, si Lauren, sa telepono. Hindi, huwag kang mag-alala. Kontrolado ko ang lahat. Ang matanda ay sumusunod sa lahat ng sasabihin ko. Medyo nahirapan lang sa simula. Alam mo naman sila. Akala nila ay sila pa rin ang namumuno, ngunit naintindihan na niya kung paano gumagana ang mga bagay dito ngayon. Pinunasan ko ang aking nanginginig na mga kamay. Lumabas ako ng kusina at dumiretso sa aking silid. Umupo ako sa kama at tumingin sa paligid. Ang maliit na espasyong iyon na walang aking mga gamit, walang aking mga alaala, walang anumang magpapaalala sa akin kung sino ako. Paano ko hinayaan na umabot sa ganito? Sa anong sandali ako tumigil sa pagiging Eleanor, ang may-ari ng kanyang sariling buhay, at naging biyenan, ang matanda, ang katulong na sumusunod ng tahimik. Humiga ako ng gabing iyon na may mabigat na pakiramdam sa aking dibdib. Hindi ko alam na ang pinakamasahol ay darating pa. Na ang naranasan ko sa ngayon ay simula pa lamang. Dahil hindi lang gusto ni Chloe na kontrolin ang aking pang-araw-araw na buhay. Gusto niya akong burahin ng tuluyan. Sabi nila, ang emosyonal na pang-aabuso ay parang kumukulong tubig. Unti-unting tumataas ang temperatura, hanggang sa oras na napagtanto mo, nasunog ka na. Ang araw na ako ay tumigil sa pagiging isang tao, at naging isang piraso ng kasangkapan ay isang Martes ng Nobyembre. Nag-organisa si Chloe ng isang hapunan para sa kanyang mga kasamahan sa trabaho. 8 elegante at mabangong babae na may perpektong kuko at sanay na tawa. Buong araw akong nagluto. Lasag na from scratch, isang malaking salad, garlic bread, at isang cheesy cake dahil iginiit ni Chloe na ang binili sa tindahan ay lasang plastic. Nagising ako ng 6:00 ng umaga. Nang 7:00 ng gabi, nang dumating ang mga bisita, nasa kusina pa rin ako.
Ang aking mga kamay ay amoy bawang. Masakit ang aking likod. Ang aking mga paa ay namamaga sa loob ng aking lumang sapatos. Eleanor, kapag nag-serve ka, maging discreet. At pakiusap, magsuot ng malinis na apron. Ang suot mo ay may mansa. Nag-serve ako ng hapunan na parang isang multo. Papasok ako, ilalagay ang mga pinggan, lalabas. Hindi man lang ako tiningnan ng mga babae. Nag-uusap sila tungkol sa mga benta, komisyon, mga biyahe sa Boracay na kanilang pinaplano. Nagningning si Chloe. Siya ang perpektong hostess. Mumiti siya, nagbiro, nagpuno ng mga baso ng alak. Chloe, ang ganda ng bahay mo. At itong pagkain. Chef's kiss. Salamat, ate. Alam mo naman kung gaano ako mahilig magluto. Oh, natigilan ako sa likod ng pinto ng kusina. Mahilig siyang magluto. Ginugol ko ang 11 oras sa kusinang iyon. Pula ang aking mga kamay sa paghugas. Ang aking blusa ay amoy mantika at siya ang kumukuha ng kredito na parang wala lang. Nang matapos sila maghapunan, isa sa kanyang mga kaibigan ang tumayo upang gumamit ng palikuran at dumaan sa kusina. Nakita niya ako na naghugas ng bundok ng maruming pinggan. Aba, magkano ang singil mo sa bawat event? Inabot ako ng 1 segundo upang maunawaan kung ano ang kanyang tinatanong. Pakiusap. Ano ang singil mo? Naghahanap ako ng isang tao para sa isang baby shower. Napakasarap mong magluto. Hindi. Ako ang nanay ni Matthew. Nagbago ang kanyang ekspresyon. Pagkabalisa. Second-hand embarrassment. Ay, pasensya na. Akala ko kasi. Hindi niya tinapos ang pangungusap. Nagmadali siyang bumalik sa sala. Tumayo ako doon, ang aking mga kamay ay nakalubog sa tubig na may sabon, nagtataka kung sa anong punto ako naging napakaliit na ang mga tao ay nagkakamali sa akin bilang ang inupahang tulong. Walang masama sa pagtatrabaho sa isang bahay. Ang aking tiyahin na si Aling Rosa ay isang katulong sa buong buhay niya at siya ang pinakamarangal na babae na kilala ko. Hindi ang trabaho ang problema. Ang problema ay ang invisibility. Ito ay ang hindi pag-iral bilang isang tao. Ito ay ang hinayaan ako ng aking sariling manugang na magkamali at walang sinabi upang iwasto ito. Mula ng gabing iyon, naging madalas ang mga hapunan. Tuwing 2 linggo, nagho-host si Chloe ng mga pagtitipon. Nagluto ako, nag-serve, naglinis, siya ang tumatanggap ng mga papuri. Hindi kailanman naroroon si Matthew sa mga hapunan na ito. Laging mayroon siya mga meeting, biyahe, deadlines. Ang kanyang pagkawala ay naging normal na tumigil akong mamiss siya. O baka nasanay na lang ako sa pag-abandona. Hindi na sapat ang mga listahan ng gawain para kay Chloe. Ngayon ay may dala na siyang imaginary stopwatch. Eleanor, dapat tapos na ang banyo na iyan 20 minuto na ang nakakaraan. Ano ang nangyari? Kasi ang tile ay napaka. Hindi ako interesado. Kapag mas matagal ang ginagawa, ibig sabihin ay hindi ito ginagawa ng tama. Matuto kang mag-organisa ng mas mahusay. Mag-organisa. Na parang ang aking 67 taon at ang aking masakit na tuhod ay mga dahilan lang ng isang tamad na tao. Tumigil ako sa pagkain kasama nila. Hindi dahil direktang sinabi ni Chloe sa akin, kundi dahil napakakaba ang kapaligiran, kaya sumisikip ang aking tiyan. Kumain ako sa kusina, nakatayo ng mabilis. Ano mang natira sa inihanda ko para sa kanila. Nawalan ako ng 15 dugi sa loob ng 4 na buwan. Nanay, mukha kang napakapayat, sabi ni Matthew 1 linggo nang mas malapitan niya akong tingnan. Ayos lang ako, anak. Sigurado ka? Kumakain ka ba ng maayos? Sumingit si Chloe bago pa ako makasagot. Oh, mahal, ang nanay mo ay mukhang maganda. Sa ating edad, magandang bantayan ang ating timbang, di ba, Eleanor? Tumango ako. Dahil natutunan ko na ang pagsalungat kay Chloe sa harap ni Matthew, ay nagdudulot lamang ng mas maraming problema. Ang mga linggo ang pinakamasahol. Iniimbitahan ni Chloe ang kanyang pamilya, ang kanyang nanay, si Susan, ang kanyang kapatid, si Lauren, kasama ang kanyang 2 teenage na anak, ang kanyang tatay, si Robert, na hindi kailanman nagsasalita ngunit tumitingin ng may paghamak sa lahat ng bagay na hindi niya gusto.
Naghahanda ako ng pagkain para sa 9 na tao. Upo sila sa sala, sa dining room, nag-uusap, nagtatawanan. Nag-serve ako, naglinis, naghugas. Oh, Chlo, napakabuti na tinutulungan ka ng iyong biyenan, sabi ni Susan. Tumutulong. Ang salitang iyon muli na parang ito ang aking pagpipilian at hindi ang aking parusa. Isang hapon, habang nagmumap ako ng sahig ng sala, narinig ko si Lauren ang nagtatanong sa mahinang boses. At ang iyong biyenan, wala ba siyang matitirhan? Kaya ba siya narito? May bahay siya, ngunit matanda na siya para mabuhay ng mag-isa. Bukod pa rito, sa ganitong paraan, tinutulungan niya ako sa mga gawaing bahay. Win-win. Win-win. Isang mutual benefit na parang may nakukuha ako maliban sa pang-araw-araw na kahihiyan. Ang aking tanging takas ay si Aling Nena, ang aking matagal ng kapitbahay na ngayon ay nakatira 3 bloke ang layo. Binibisita ko siya tuwing Miyerkules ng hapon kapag maaga umalis si Chlo para sa kanyang spin class. Eleanor, lalo kang gumaganda tuwing nakikita kita, sabi ni Aling Nena, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ano ang ginagawa sa iyo ng babaeng iyon? Wala, Aling Nena. Pagod lang ako. Hindi iyan pagod. Iyan ay kalungkutan. Kinakain ka niya. Tama si Aling Nena. Ngunit ang aminin ito ng malakas ay nangangahulugan ng pagtanggap na ginawa ko ang pinakamasamang pagkakamali sa aking buhay. Isang gabi, habang nagbabasa ng ilang papeles sa aking silid, nakita ko ang deed ng aking bahay. Ang bahay na sa akin pa rin, ang iniwan ko, nakakandado, naghihintay sa akin. Pinagapang ko ang aking mga daliri sa dokumento, sa aking pangalan na nakasulat doon. Eleanor Reyes. Kailan ako tumigil sa pagiging babaeng iyon? Kailan ko hinayaan ang sarili ko na maging biyenan, ang matanda, ang katulong? Itinabi ko ang dokumento. Ngunit ng gabing iyon, napanaginipan ko ang aking hardin, ang mga rosas, ang rocking chair ni Arthur, ang mga kortina na binurda ko mismo. Napanaginipan ko ang kalayaan at nagising ako sa maliit na selulang iyon na ngayon ay tinatawag nilang aking silid. Lalong lumala ang mga bagay nang magpasya si Chlo na kailangan niyang i-remodel ang master bathroom. Isang 300,000 na gastos. Ito ay isang investment sa bahay, paliwanag niya kay Matthew. Nagdaragdag ito ng halaga. Ang bahay na parang kanila na parang hindi ako umiiral. Sumang-ayon si Matthew nang walang pag-aalinlangan. Laging sumasang-ayon siya sa lahat ng ipinapanukala ni Chlo. Ngunit ako, sa aking katangahan ay nagkamali. Matthew, hindi mo ba sa tingin ay napakaraming pera iyon? Siguro maaari nating. Nanay, alam ni Chlo ang mga bagay na ito. Nagtatrabaho siya. Naiintindihan niya ang mga investment. Ang tingin na ibinigay sa akin ni Chlo ay puro pagtatagumpay. Nakuha ko ang mensahe. Wala akong opinyon. Hindi ako gumawa ng desisyon. Hindi ako mahalaga. Lumipas ang mga linggo pagkatapos ay mga buwan. Ako ay tumatanda ng mas mabilis kaysa sa normal. Ang salamin ay nagpakita sa akin ng isang babae na hindi ko nakilala. Malalim na mga mata, mapuro na balat, nakababa ang mga balikat. Nasaan ang Eleanor na nagtayo ng isang negosyo? Ang nagpalaki ng isang anak ng mag-isa. Ang nakaligtas sa pagkawala ng pag-ibig sa kanyang buhay. Patay na ang babaeng iyon. O sa tingin ko. Hanggang sa Sabado na iyon ng Marso, ang sinumpaang Sabado na nagpabago sa lahat. Ang araw na binigyan ako ni Chlo ng walis at sinabihan akong linisin ang bangketa. At ako, Diyos ko, sumunod ako. Ang pagbagsak ng maskara. Minsan hindi mo napagtanto na nasa ilalim ka ng balon hanggang sa tumingala ka at walang makitang liwanag. At pagkatapos ay mayroon kang dalawang pagpipilian. Manatili doon o magsimulang umakyat kahit na magdugo ang iyong mga kamay. Sabado, Marso 22, alas 11 ng umaga. Ang araw ay mainit sa syudad. Isa sa mga araw na iyon kung saan nilulusaw ka ng init mula sa loob at ang hangin ay amoy tuyong lupa. Nasa bakuran ako, nagdidilig ng mga halaman. Iginigiit ni Chlo na magtanim ako ng pulang geraniums sa halip na ang mga rosas na gusto ko. Mas madali silang alagaan, sabi niya. Ngunit ang mga geraniums ay mukhang malungkot na parang alam nilang hindi sila kabilang. Nakatuon ako sa pagdidilig nang marinig ko ang pinto na bumukas.
Eleanor! Ang sigaw ni Chloe ay nagpahulog sa akin ng hose. Nagsimulang umapaw ang tubig sa damuhan. Lumabas siya na nakakrus ang mga braso, nakasimangot, nakasuot ng neon pink na athletic wear at bagong puting sneakers. Kakagaling lang niya sa kanyang spin class. Nakita mo ba ang gulo sa bangketa? Tumingala ako. Nga, may mga tuyong dahon na nakatambak sa harap ng bahay. Ang hangin mula noong nakaraang gabi ay nagpalaot sa kanila mula sa puno ng kawayan ng kapitbahay. Lilinisin ko sa 1 minuto. Sa 1 minuto. 11:00 na. Akala ng mga kapitbahay ay baboy tayo. Na hindi natin inaalagaan ang ating mga bagay. Laging ang lintik na salitang iyon. Chloe, hayaan mo akong tapusin ang pagdidilig at lahat. Hindi ngayon. Pumasok siya sa bahay at bumalik na may dalang lumang walis. Ibinato niya ito sa akin, literal na itinapon sa aking direksyon. Tumama ang hawakan sa aking braso. Tigilan mo na ang pagpapanggap na ikaw ang may bahay. Tumayo siya sa harap ko, mas matangkad, mas bata, mas makapangyarihan. Gumawa ka ng isang kapakipakinabang na bagay kahit minsan. Ang mga salita ay tumago sa akin na parang mga kutsilyo. Kapakipakinabang. Na parang ang lahat ng ginawa ko sa loob ng ilang buwan ay walang saysay. Na parang ang buong buhay ko ng pagtatrabaho ay walang kabuluhan. Naramdaman kong nagniningas ang aking mga luha, ngunit hindi ko siya bibigyan ng kasiyahan na makita akong umiyak. Kinuha ko ang walis. Lumabas ako sa kalye at nagsimulang magwalis. Ang araw ay nagpaso sa aking lig. Hindi ako nagsuot ng sombrero. Hindi ako nagsuot ng sunscreen. Ang puting blusa na suot ko ay dumikit sa aking likod dahil sa pawis. Walang tigil na pagwalis, nagtipon ang mga dahon sa isang tambak. Nanginginig ang aking mga kamay. Hindi sa pagod, kundi sa puro, nakatagong galit. Sa kahihiyan. Si Chloe ay nakatayo sa balkonahe, nakatingin sa akin, nakakrus ang mga braso na parang isang bantay ng bilangguan. Mas mabilis. Ang mga kaibigan ko ay darating mamayang 2:00, at ayaw kong makita nila ang lugar na ito na parang basurahan. Lumabas ng bahay si Aling Nena. 3 bahay ang layo niya, ngunit nakita niya ako. Natigilan siya. Alam ko ang tingin na iyon. Ito ay awa na hinaluan ng pagkadismaya. Si Anna, ang dalaga na nakatira sa kanto, ay dumaan na may dalang sanggol sa stroller. Nagpabagal siya nang makita ako. Lumaki ang kanyang mga mata sa gulat, sa kalungkutan. Magandang umaga, Aling Eleanor, bulong niya. Hindi ko siya masagot. Kung binuksan ko ang aking bibig, mababasag ako. Si Mang Harding, ang kapitbahay sa kabilang kalsada, ay nagdidilig ng kanyang damuhan. Pinatay niya ang tubig. Tiningnan niya ako. Tiningnan niya si Chloe. Umiling siya at pumasok sa loob. Nakita ako ng lahat. Alam ng lahat. At patuloy akong nagwalis. Nagsimulang bumagsak ang mga luha. Tahimik, mainit. Hindi ko sila mapigilan. Dumula sila sa aking pisngi, bumagsak sa sementado, na halo sa alikabok. 67 taong gulang. Isang buong buhay ng pagtatrabaho, pagpapalaki ng anak, paglaban, pagtatayo. At narito ako, nagwawalis ng bangketa ng sarili kong bahay, habang ang aking manugang ay nagbabantay sa akin na parang ako ang kanyang katulong. Bawat pagwalis ay isang piraso ng dangal na lumilipad kasama ng mga tuyong dahon. Tama. Mas maganda, sabi ni Chloe na may kasiyahan. Naramdaman ko. Isang pamilyar na tunog na nagpatunghay sa akin. Isang makina na humihinto. Huminto rin ang aking puso. Ito ay ang navy blue na Mitsubishi Adventure ni Matthew. Hindi maaaring. Nasa Maynila siya para sa isang logistics conference. Hindi siya babalik hanggang Lunes. Sinabi niya sa akin noong Huwebes ng gabi bago siya umalis, ngunit naroon ang kanyang kotse na nakaparada sa harap ng bahay. Dahan-dahang gumalaw ang mundo. Bumukas ang pinto. Lumabas si Matthew na may dalang brown leather briefcase. Nakasuot siya ng gusot na puting kamiseta, nakaluwag ang kanyang kurbata, may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, mukha ng isang tao na nagmamaneho buong gabi. Nakita niya ako at nakita ko ang isang bagay na nagkabasag-basag sa kanyang ekspresyon. Nandoon ako, ang kanyang ina, na may hawak na walis,
Luha na dumadaloy sa aking mukha, gulo at nakaluwag ang aking buhok, basa sa pawis ang aking damit. Nagwawalis ng bangketa sa ilalim ng matinding sikat ng araw, habang ang kanyang asawa ay nakatingin sa akin mula sa balkonahe. Ibinagsak ni Matthew ang kanyang briefcase. Tumama ito sa simento ng malalim. Ano ang nangyayari dito? Iba ang kanyang boses. Hindi ko ito nakilala. Ito ay malamig, mapanganib, kontrolado, ngunit malapit ng sumabog. Namutla si Chloe. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, nakita ko ang tunay na takot sa kanyang mga mata. Matthew, mahal, anong sorpresa? Hindi ko alam. Ano ang nangyayari? Dahan-dahan niyang inulit ang tanong. Bawat salita ay isang bumabagsak na bato. Ang nanay mo ay tumutulong lang sa... Tumutulong? Hindi na nakatiis si Aling Nena. Lumabas siya ng kanyang bahay na may tapang na tanging ang edad lamang ang makapagbibigay. Binata, masama ang pananalita ng asawa mo sa nanay mo. Nakita namin lahat. Pinagwalis niya na parang, hindi natapos ni Aling Nena. Nabasag ang kanyang boses. Lumapit din si Ana, hawak pa rin ang kanyang sanggol. Totoo po, Mang Matthew. Sinigawan niya po siya. Ibinato niya po ang walis sa kanya. Mahigit kalahating oras na po siya rito sa init ng araw. Tiningnan ako ni Matthew. Talagang tiningnan ako na parang ngayon lang niya ako nakita sa loob ng ilang buwan. Nakita niya ang mga luha. Nakita niya ang aking nanginginig na mga kamay na nakakapit sa walis. Nakita niya ang postura ni Chloe na nakatayo pa rin sa balkonahe na may ekspresyon ng isang nahuli sa akto. Wala na siyang ibang sinabi. Kinuha niya ang kanyang briefcase mula sa lupa. Pumasok siya sa bahay. Sinundan ko siya. Halos hindi ako kayang dalhin ang aking mga binti. Iniwan ko ang walis na nakasandal sa dingding. Sumunod sa amin si Chloe, ang kanyang boses ay may honey na, sinisikap ayusin ang kung ano ang kababasag lang. Mahal, hayaan mong ipaliwanag ko. Hindi kasi nalilinis ng nanay mo. At itinaas ni Matthew ang kanyang kamay. Isang simpleng kilos na nagpatahimik sa kanya agad. Tumayo siya sa gitna ng sala. Ang sala na iyon na hindi ko na nakilala. Ang sala na iyon na binakante ni Chloe ng lahat ng sa amin. Dahan-dahan siyang lumingon. Siniyasat ng kanyang mga mata ang bawat sulok, naghahanap. At pagkatapos ay nagtanong siya sa boses na hindi ko pa narinig. Nanay, nasaan ang mga litrato ng tatay ko? Ang simpleng tanong na iyon ang naging susi na nagbukas ng mga baha. Lahat ng napigilan ko. Lahat ng nilunok ko. Lahat ng tiniis ko sa katahimikan sa loob ng ilang buwan ay dumaloy. Itinago ng asawa mo, sabi ko. At ang boses ko ay hindi rin pareho. Sabi niya, pinagmukha raw nitong luma ang sala. Ipinikit ni Matthew ang kanyang mga mata, kinuyom ang kanyang mga kamao. Ano pa ang itinago niya, nanay? At noon ko sinabi sa kanya, lahat. Ang paglalahad ng katotohanan. Minsan, kailangan lang may makakita sa iyo sa pinakamasahol mong kalagayan para sa wakas ay maglakas loob kang ipakita ang katotohanan dahil ang ibinahaging sakit ay nagiging mas magaan o hindi bababa sa mas nakikita. Ang mga salita ay dumaloy na parang baha, na parang pinigil sa loob ng ilang buwan sa likod ng isang dam na malapit ng bumagsak. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa hand-knitted na kumot ng aking ina na nawala, tungkol sa rattan rocking chair na hindi na bumalik mula sa upholsterer, tungkol sa mga binurdang kurtina na itinapon niya sa basura nang walang pahintulot ko. Tungkol sa kung paano sistematikong binura ang bawat piraso ni Arthur, bawat alaala ng aming buhay. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa walang katapusang listahan, tungkol sa paggising ng alas 6 upang ihanda ang lahat. Tungkol sa pagluluto para sa kanyang mga dinner party habang siya ang kumukuha ng kredito. Tungkol sa pagkain ng nakatayo sa kusina dahil wala ng lugar para sa akin sa hapag na iyon. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa kanyang mga kaibigan na nagkamali sa akin bilang ang katulong, tungkol sa kanyang ina, si Susan, na nagtanong kung wala akong ibang matitirhan, tungkol sa kanyang kapatid, si Lauren. Na nagsabi na ito ay isang win-win para sa kanya na nandoon ako na nag-serve sa kanila. Hindi sumabat si Matthew. Nakaupo siya sa gray na sofa na hindi ko pinili. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom, ang kanyang mga buto ay namumutla sa tindi ng pressure, mahigpit ang kanyang panga.
Sinubukan ni Chloe na sumingit sa bawat ilang pangungusap. Hindi ganoon ang nangyari, mahal. Nagmamalabis lang siya. Hindi ko kailanman sinabi iyan. Nagkamali lang siya. Sensitibo kasi ang nanay mo. Lahat ay pinipersonal niya. Ngunit hindi siya pinansin ni Matthew. Nakapako ang kanyang mga mata sa akin. At sa mga ito, nakita ko ang isang bagay na nagbasag sa aking puso. Pagkakasala. Nang matapos akong magsalita, nakakabingi ang katahimikan. Ikinuskos ni Matthew ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay. Mukha siyang taon na ang tanda kaysa noong pumasok siya. Nanay, hindi ko alam. Alam ko, anak. Hindi ko napagtanto iyon. Alam ko. Tumayo siya. Naglakad siya papunta sa dingding kung saan dating nakalagay ang aming mga litrato. Ngayon ay may mga abstract na gray na mansa na nakasabit ng perpektong tumpak. Nasaan sila? Tanong niya nang hindi lumilingon. Nasa mga kahon sa storage closet, sagot ni Chloe sa nanginginig na boses. Kunin mo, mahal. Kasi. Kunin mo ngayon. Ang tono ay walang pinapayagang pagtatalo. Umalis si Chloe patungo sa utility room kung saan naroon ang storage closet. Narinig namin siyang naglilipat ng mga bagay. Inabot ng ilang minuto. Kinuha ni Matthew ang pagkakataong lumapit sa akin. Nanay, patawarin mo ako. Hindi mo kasalanan, Matthew. Napakasipag mo. Hindi mo. Kaya ko. Dapat nakita kita. Dapat tinanong kita. Dapat nabasag ang kanyang boses. Dapat ipinagtanggol ko ang aking ina. Ang mga salitang iyon ang nagbasag sa akin nang higit pa kaysa sa lahat ng mga kahihiyan. Bumalik si Chloe, hinihila ang dalawang cardboard box. Inihulog niya ang mga ito sa harap ni Matthew nang may mas malakas na puwersa kaysa kinakailangan. Lumuhod siya. Binuksan niya ang una at ang nakita niya ay nagpatigagal sa kanya. Ang mga litrato ay naroon ngunit hindi maingat. Ibinato lang, ang ilan ay nakabaluktot. Ang frame mula sa aming kasal ay may basag na salamin. Ang litrato ni Matthew kasama ang kanyang tatay noong araw ng kanyang graduation ay may mansa ng amag. Inilabas ni Matthew ang mga ito isa-isa. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ito ang aking mga alaala, bulong niya. Ang aking pagkabata, ang aking tatay, ang aking pamilya. Marami lang kasing espasyo ang kinakain, mahal, at hindi sila tugma sa. Tugma sa ano, Chloe? Sa iyong mga gray na pintura, sa iyong minimalist aesthetic na nagbura sa buong kasaysayan ko. Ito ang unang pagkakataon na ganoon ang pananalita niya sa kanya. Umurong si Chloe na parang sinampal siya. Patuloy na naglalabas ng mga bagay si Matthew mula sa mga kahon. Nakita niya ang isang olive green na shawl na pag-aari ng lola ni Arthur. Nakita niya ang isang set ng ceramic mugs na ibinigay sa amin sa aming kasal. Nakita niya ang wall clock na hugis manok na binili ng kanyang tatay sa Baguio. Itatapon mo sana lahat ito. Hindi, kailangan ko lang ng espasyo para sa. Para ilagay ang ano. Hindi sumagot si Chloe. Ipinikit ni Matthew ang kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim. Nang buksan niya ang mga ito, nakagawa na siya ng desisyon. Inilabas niya ang kanyang cellphone. Nanay, may gusto akong ipakita sa iyo. Isang bagay na nalaman ko 2 linggo na ang nakakaraan. Muling nanginginig ang aking mga binti. Natakot ako sa tono ng kanyang boses. Ano iyon, anak? Umupo ka, pakiusap. Umupo ako sa sofa. Umupo si Matthew sa tabi ko. Si Chloe ay nanatiling nakatayo, namumutla. Isang buwan na ang nakakaraan, nagsimula akong makatanggap ng mga anonymous na mensahe. Binuksan niya ang kanyang photo gallery. Ipinakita niya sa akin ang mga screenshot, mga mensahe mula sa isang hindi kilalang numero at mga litrato, maraming litrato. Si Chloe na nagtatanghalian kasama ang isang lalaki sa isang magarbong restaurant sa Makati. Si Chloe na tumatawa, hawak ang kamay nito. Si Chloe na humahalik dito sa isang parking garage. Si Chloe na pumapasok sa isang hotel kasama ito. Pakiramdam ko ay gumalaw ang sahig sa ilalim ko. Sa una, akala ko ay may sumusubok na saktan kami, patuloy ni Matthew sa isang mekanikal na boses. Na mga edited na litrato iyon na kinuha sa labas ng konteksto. Burahin ko sila.
Ayaw kong maniwala. Matthew, kaya kong ipaliwanag, simula ni Chloe. Manahimik ka. Hindi ko pa siya narinig na magsalita ng ganoon. Nang may ganoong malamig na paghamak. Isang linggo na ang nakakaraan, tinawagan ako ng aking accountant. Si Attorney Ramos, ang abogado ng pamilya. Naalala mo siya, nanay? Tumango ako. Si Attorney Ramos ang humawak sa testamento ni Arthur. Siya ay isang tapat at mapagkakatiwalaang tao. Sinabi niya sa akin na si Chloe ay pumunta sa kanyang opisina na may dalang ilang dokumento. Gusto niyang idagdag ang kanyang pangalan sa deed ng bahay mo. Huminto ang mundo. Ano? Nagdala siya ng mga huwad na papeles. Na may pirma mo, nanay. Huwad? Napansin ni Attorney Ramos dahil kilala niya ang pirma mo sa loob ng maraming taon. Siya ang humawak sa testamento mo, ang mga papeles ng bahay. Nang mamatay si tatay, agad niyang nalaman na peke ito. Tiningnan ko si Chloe. Nasa dingding siya. Literal. Iyan ay hindi totoo. Nagsisinungaling siya. Pinakita sa akin ni Attorney Ramos ang mga dokumento. Nasa akin sila rito. Binuksan ni Matthew ang kanyang briefcase. Kinuha niya ang isang Manila folder. Sa loob ay mga kopya ng mga deed, pirma, ang aking pirma. Peke, hindi maganda ang pagkagawa, ngunit sapat na kahawig upang lokohin ang isang taong hindi nakakakilala dito ng maayos. Magnanakaw ka ng bahay ko? Ang mga salita ay lumabas sa aking bibig sa isang hindi makapaniwalang bulong. Hindi sumagot si Chloe. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng takas na hindi umiiral. Mayroon pa, sabi ni Matthew. Nanginginig ang kanyang panga sa galit. Tiningnan ko ang mga bank account. Sa iyo, nanay. Ang mga pinamahalaan mo simula nang mamatay si tatay. Mga account ko. Pero hindi ako. Alam kong binigyan mo si Chloe ng access para matulungan kanya sa mga bayarin sa utility nang lumipat ka rito. Totoo iyon. Kinumbinsi ako ni Chloe na mas madali iyon na kaya niyang asikasuhin ang pagbabayad ng mga bill ng kuryente, tubig at telepono mula sa kanyang banking app. Sa huling 8 buwan, nagkaroon ng mga transfer mula sa account mo patungo sa isang account na hindi ko nakikilala. Mga deposit na 50,000 bawat buwan, minsan higit pa. Ginawa ko ang matematika sa aking ulo. Bumilis ang aking puso. Higit sa 450,000 iyan. Exactly. Plus another 600,000 sa isang malaking transfer noong Disyembre. Sinabi niya sa iyo na para iyon sa isang ligtas na investment, di ba? Naalala ko ang araw na iyon. Napakasaya ni Chloe, ipinapaliwanag ang isang investment fund na nagbabayad ng 8% buwan ng returns. Mukhang napakaganda upang maging totoo, ngunit iginiit niya. Ganyan ang ginagawa ko sa aking pera, Eleanor. Magtiwala ka sa akin, sabi niya, ligtas iyon. Ang account na iyon ay nasa pangalan ni Chloe Miller at Julian Ramos. Ang pangalan ay tumama sa akin na parang sampal. Sino si Julian Ramos? Muling ipinakita sa akin ni Matthew ang mga litrato sa kanyang telepono. Ang lalaki na kasama ni Chloe, ang lalaki na humahalik sa kanya, ang lalaki na kasama niyang pumasok sa mga hotel. Siya si Julian, ang boyfriend niya. Marahil simula pa bago pa tayo ikasal. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Tiningnan ko si Chloe. Naghahanap ako ng pagtanggi, gulat, anumang magpapahiwatig na mali si Matthew. Ngunit ang nakita ko ay pagkatalo. At noon, may isang bagay sa akin ang nagbago. Ang kalungkutan ay naging galit. Puro, nagliliyab, matuwid na galit. Lahat ng ito, lahat ng ginawa mo sa akin ay para nakawan ako. Itinaas ni Chloe ang kanyang baba. Isang huling nakakaawang pagtatangka sa huwad na dangal. Hindi mo kailangan ang lahat ng perang iyon. Wala ka ng ibang kasama. Wala akong kasama. Tumayo ako. Wala akong kasama. Ang aking boses ay umalingaw sa walang laman na silid na iyon. Sa bahay na iyon, ginawa niyang isang mausoleum. Mayroon akong anak. Mayroon akong bahay. Mayroon akong dangal. O hindi bababa sa mayroon ako bago mo ito inalis sa akin. Peraso-peraso. Inilagay ni Matthew ang isang kamay sa aking balikat. Nanay, dahan-dahan.
Huminga. Ngunit hindi ako makakalma. Mga buwan ng naipong galit ay sumasabog na parang bulkan. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit, Chlo? Hindi ang pera. Hindi ang bahay. Ito ay ang ginamit mo ang aking anak. Minanipula mo siya. Pinabulag mo siya. At halos sinira mo ang tanging bagay na naiwan sa akin. Lumapit si Matthew sa pagitan namin. Nanay, kailangan mong magtiwala sa akin. Kaya mo ba iyon? Tiningnan ko siya sa mata. Ang aking anak, ang nag-iisa kong anak. Lagi akong nagtiwala sa iyo. Kung gayon, hayaan mo akong ayusin ito. Ngunit sa aking paraan. Okay. Tumango ako, kahit hindi ko naintindihan kung ano ang kanyang pinaplano. Bumaling si Matthew kay Chlo. Mayroon kang 1 oras para mag-impact ng iyong personal na gamit. Ang mga mahahalaga. Ipapadala ko ang iba mamaya, ngunit aalis ka ngayon. Ngayon? Ano, Matthew? Bahay ko ito. Hindi ito kailanman naging bahay mo. At mula sa sandaling ito, hindi na ito ang iyong kasal. Ang pagwawakas. Sabi nila, masakit ang katotohanan. Ngunit alam mo kung ano ang mas masakit. Ang mga taon na nawala mo sa paniniwala sa mga kasinungalingan. Nanatiling nakatayo si Chlo na parang hindi totoo ang mga salita ni Matthew. Hindi mo kaya. Hindi mo lang ako basta-bastang paalisin ng ganito. Asawa mo ako. Ikaw ay sinungaling, magnanakaw at adulteress. Anong bahagi niyan ang nagiging kwalipikado bilang asawa? Muling inilabas ni Matthew ang kanyang telepono. Nag-dial siya ng numero, inilagay sa speaker. May sumagot sa ikalawang ring. Attorney Ramos, magandang hapon. Ito ang boses ni Attorney Ramos, ang abogado. Attorney Ramos, narito ako kasama ang aking ina at si Chlo. Maaari mo bang kumpirmahin ang sinabi mo sa akin noong Martes? Nagkaroon ng pause. Narinig namin ang mga papel na kumakaluskos sa kabilang linya. Naman. Noong Pebrero 26, nagpakita si Ginang Chlo Miller sa aking opisina na may mga dokumento upang isagawa ang paglilipat ng ari-arian. Gusto niyang idagdag ang kanyang pangalan sa deed ng ari-arian na matatagpuan sa 347 Sampaguita Drive. Napag-aari ni Ginang Eleanor Reyes. Ang pirma ni Ginang Reyes sa mga dokumento ay malinaw na peke. Napanatili ko ang mga kopya bilang ebidensya at naghain ng ulat sa mga kinaukulang otoridad. Ang pagtatangka sa pandaraya sa real estate ay dokumentado. Ang mukha ni Chlo ay nagbago mula puti patungong berde. Kasinungalingan iyan. Hindi ko kailanman. Mayroon akong video mula sa security cameras ng aking opisina, matigas na putol ni Attorney Ramos. Dumating ka ng mag-isa na handa na ang mga dokumento. Ipinaliwanag ko na kailangan ni Ginang Reyes na personal na naroroon at iginiit mo na binigyan kanya ng pahintulot at masyado siyang maisakit upang lumabas. Nang humingi ako ng doctor's note, umalis ka agad. Ibinaba ni Matthew ang telepono. Tiningnan niya si Chlo nang may ekspresyon na hindi ko pa nakita. Puro paghamak. May sasabihin ka ba? Kinuyom ni Chlo ang kanyang mga kamao. Wala nang natitira sa matamis at magalang na babae na nakilala ko 3 taon na ang nakakaraan. Ang kanyang tunay na mukha ay lumalabas na parang ahas na naglalabas ng balat. CJ, gusto mo ang katotohanan? Narito. Ikinrus niya ang kanyang mga braso, nakataas ang kanyang baba, mapaghamon. Hindi kailangan ng nanay mo ang bahay na iyan. Matanda na siya, mag-isa. Ano ang gusto niya sa isang 3 silid na ari-arian? Kami ni Julian ay magagamit iyon. Maaari kaming gumawa ng isang produktibong bagay doon. Julian at ikaw. Inulit ko. Nanginginig ang aking boses. Julian, ang aking tunay na kapareha, ang lalaking mahal ko. Hindi tulad nito. Itinuro niya si Matthew ng may paghamak. Itong nakakainip na workaholic na puro logistics at numero lang ang pinag-uusapan. Hindi man lang kumurap si Matthew. Ngunit nakita ko ang kanyang mga kamay na nagkuyom. Kailan pa, tanong niya sa isang kontroladong boses. Mahalaga ba? Bago pa tayo ikasal. Kung gusto mong malaman, kami ni Julian ay magkasama na sa loob ng 5 taon, ngunit wala siyang pera.
Ikaw ang mayroon. O, bueno, ang pamilya mo. Ikinaway niya ang kanyang kamay patungo sa akin. Ang bahay na iyon sa Willow Creek ay madaling nagkakahalaga ng 25 milyon. Ang lupain sa Tagaytay, isa pang 7.5 milyon. Ang savings, ang mga investment. Halos 35 milyon ang pinag-uusapan natin. Lahat para sa isang matandang babae na wala namang ibang anak. Sino ang pagbibigyan niya? Ang pusa. Bawat salita ay isang punyal. Ngunit nakakagulat, hindi na sila nakasakit sa akin dahil sa wakas ay nakita ko ng buong linaw kung sino ang babaeng ito. Kaya, lahat ng ito ay para sa pera, sabi ko. Hindi iyon tanong. Siyempre, bakit pa ako magpapakasal sa isang tulad ni Matthew? Para sa pag-ibig. Pakiusap. Hindi nagbabayad ng bills ang pag-ibig. Hindi ito bumibili ng kotse na gusto mo. Hindi ka nito dinadala sa Boracay 3 beses sa isang taon. Si Matthew ay nanatili pa ring hindi gumagalaw, ngunit may isang bagay na maitim ang tumawid sa kanyang tingin. Ang 1,050,000 na inilipat mo mula sa account ng nanay ko. Nasaan sila? Ngumiti si Chloe. Isang malupit na ngiti na nagpalamig sa aking dugo. Nasa joint account kasama si Julian. Gagamitin namin iyon para sa down payment sa isang kondo sa Boracay. Ngunit sinira ng maliit mong abogadong mapaglaro ang lahat. At ang pera para sa renovation ng banyo, ang 300,000, ginamit din namin iyon. Bueno, 200,000. 000, ang dalawang iba pa ay talagang napunta sa banyo. Hindi naman ako ganun kasama. Sinabi niya ito nang may nakakalasong pang-uyam. Hindi ko nakilala ang taong ito. Paano ako nabuhay sa ilalim ng parehong bubong sa kanya sa loob ng ilang buwan ang hindi nakikita kung ano talaga siya? Huminga ng malalim si Matthew. Kinuha niya ang isa pang dokumento mula sa kanyang briefcase. Pumirma ka ng prenup ng magpakasal tayo, naalala mo? Sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay na takot sa mga mata ni Chloe. Hindi iyon valid. Sabi ng abogado ko. Mali ang abogado mo. Ang kasunduan ay nagsasaad na sa kaganapan ng napatunayang pagtataksil o pandaraya sa pananalapi, wala kang karapatan sa anumang ari-arian ng komunidad. 0. Wala. Hindi mo mapapatunayan ang pagtataksil sa ilang litrato. Mga litrato. Chloe, mayroon akong mga video. Mga mensahe sa WhatsApp na na-recover ni Attorney Ramos mula sa telepono mo nang iwan mo ito sa kanyang opisina. Kumpletong pag-uusap kay Julian kung saan pinag-uusapan ninyo ang plano. Kung saan pinagtatawanan ninyo ang aking ina. Kung saan pinaplano ninyo ang pagbebenta ng mga ari-arian. Inihagis ni Matthew ang kanyang telepono sa mesa patungo sa kanya. Sa screen, isang pag-uusap sa WhatsApp. Chloe. Peb. 14 na, 10 oras 23 minuto, malapit na, mahal. Napirmahan na ng matanda ang mga papeles sa bangko. Hindi niya binabasa ang anumang pinipirmahan niya. Lol. Julian. Peb. 14 na, 10 oras 25 minuto. At ang anak. Chloe. Peb. 14 na, 10 oras 26 minuto, mas madali. Umuuwi siyang pagod na pagod hindi na nagtatanong. Plus, akala niya santo ako. Julian. Peb. 14 na, 10 oras 28 minuto, gaano katagal pa? Chloe. Peb. 14 na, 10 oras 30 minuto, 2 buwan max. Pagka nasa pangalan ko na ang bahay, iiwanan ko na siya. Ibenta natin lahat. Pupunta tayo sa Miami. Sa 35 milyon, maaari tayong mabuhay na parang hari at reyna. Nandiri ako, literal. Kailangan kong umupo bago ako bumagsak. Ito ay, hindi ko mahanap ang mga salita. Ito ay pagtatangka sa pandaraya, pagnanakaw, pamimeke, at pangangalunya, mekanikal na sabi ni Matthew. At lahat ito ay dokumentado, nakatala na may mga petsa, oras, at saksi. Sinubukan ni Chloe na kunin ang telepono, ngunit binawi ito ni Matthew. Huwag mong subukan. Lahat ay nakaback up sa cloud. Sa abogado ko kay Attorney Ramos sa pulis. Ang pulis?
Nag-file ako ng formal na police report noong Huwebes. Kaya ako bumalik ng maaga mula sa Maynila. Hindi ako nasa conference. Nasa tanggapan ako ng piskal, naghahain ng ebidensya. Humihiling ng restraining order, sinisigurado na hindi ka na makakalapit sa nanay ko kailanman. Ang katahimikan na sumunod ay ganap. Sa wakas ay naintindihan ni Chlo na nawala na niya ang lahat. Mayroon kang 1 oras, ulit ni Matthew. Iimpake ang iyong mga damit, ang iyong personal na gamit, walang kasangkapan, walang electronics, walang anumang hindi sa iyo at umalis. At saan ako pupunta? Hindi ko problema. Tawagan mo si Julian. Tawagan mo ang nanay mo. Tawagan mo kung sino ang gusto mo, ngunit aalis ka. Tiningnan ako ni Chlo noon, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na nakakagulat. Isang pakiusap. Ginang Eleanor, pakiusap sabihin ninyo sa kanya na huwag gawin ito. Nagkamali ako. Pero, mga pagkakamali, ang salita ay lumabas sa aking bibig na parang lason. Tinatawag mong mga buwan ng kahihiyan, mga pagkakamali. Pagnanakaw ng aking pera. Pagsisikap na kunin ang aking bahay. Paggamit ng aking anak na parang hagdan, parang bangko, parang tanga. Tumayo ako. Naglakad ako patungo sa kanya. Sa pagkakataong ito, hindi ako nanginginig. Hindi ako umiiyak. Ako ay ganap na buo. Alam mo ba kung ano ang pinakamasahol sa lahat ng ito, Chlo? Hindi ang ginawa mo sa akin. Ito ang ginawa mo sa kanya. Itinuro ko si Matthew. Mahal ka niya. Talagang mahal ka niya. Nagtrabaho siya ng husto upang ibigay sa iyo ang buhay na gusto mo. Umuuwi siyang pagod na pagod, ngunit lagi siyang nagtatanong kung kumusta ang araw mo. Iginagalang ka niya. Hinangaan ka niya. At ikaw, ginamit mo siya bilang hagdan, bilang bangko. Bilang tanga. Tumingala si Chlo. Iyan ay isang bagay na hindi mo kailanman maaayos dahil ang pag-ibig na sinisira mo ay hindi na babalik. At ang respeto na nawawala mo ay hindi na nababawi. Kinuha ko ang mga dokumento mula sa mesa. Inilagay ko ang mga ito sa kanyang mga kamay. Pumirma ka at umalis bago ako magbago ng isip at ipaaresto ka rito mismo. Kinuha ni Chlo ang panulat ng nanginginig ang mga kamay. Pinirmahan niya ang bawat pahina ng hindi nagbabasa. Alam niya na nawala na niya ang lahat ng kapangyarihan sa pagtatalo. Nang matapos siya, kinuha ni Matthew ang mga dokumento. Sinuri niya ang mga ito ng mabilis. Ibinalik niya ang mga ito sa kanyang folder. Isa pa, sabi niya bago niya makuha ang kanyang mga maleta. Kinuha niya muli ang kanyang telepono. Binuksan niya ang kanyang banking API. Ipinakita niya sa kanya ang screen. Kakatapos ko lang i-freeze ang lahat ng joint accounts natin. Binlock ko ang iyong mga credit card na nakakonekta sa pangalan ko. Kinansela ko ang insurance sa kotse na binabayaran ko. Inalis ko ang access mo sa bawat serbisyo o platform na nasa ilalim ng pangalan ko. Lumaki ang mga mata ni Chlo sa takot. Pero paano ako? Iyan ang problema mo. Tawagan mo si Julian. Sigurado akong tutulungan kanya sa lahat ng tunay na pag-ibig na mayroon kayong dalawa. Ang pang-uyam sa kanyang boses ay matalim na parang labaha. Kinuha ni Chlo ang kanyang mga maleta. Binuksan niya ang pinto. Huminto siya sa threshold. Hindi pa ito tapos. Lalabanan ko ito. Gagawin ko. Pinutol siya ni Matthew. Pakiusap gawin mo. Dahil marami pa akong ebidensya na hindi ko ipinakita. Mga security video, mensahe, testimonya, at sa bawat pagkakataon na lalaban ka, sa bawat pagkakataon na susubukan mo ang isang bagay, magpapakita ako ng mas maraming ebidensya hanggang sa hindi ka lang matalo sa diborsyo. Kundi makulong ka pa sa pandaraya. Nagtitigan sila sa loob ng 5 mahabang segundo. Umalis si Chlo nang walang paalam, nang hindi lumilingon. Narinig namin ang kanyang mga yapak na nawawala sa bangketa, ang tunog ng mga maleta na gumugulong sa simento, ang tunog ng isang kotse na nagsimula at pagkatapos ay katahimikan. Isinara ni Matthew ang pinto. Sumandal siya dito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. At pagkatapos ay bumagsak siya. Hindi siya umiyak, ngunit nanginginig ang buong katawan niya.
3 taon ng kasal, ng mga ilusyon, ng mga plano para sa hinaharap, lahat ay nasira sa isang hapon. Lumapit ako sa kanya. Niyakap ko siya na parang maliit pa siya at nahulog sa parke. Na parang umiyak siya sa aking balikat noong araw na inilibing namin ang kanyang ama. Tapos na, anak. Tapos na. Paano ko hindi nakita, nanay? Paano ako nabulag? Kasi nagmahal ka at ang pag-ibig ay nagtitiwala. Hindi mo kasalanan. Nanatili kami ng ganoon sa loob ng ilang minuto. Ina at anak, mga nakaligtas sa parehong bagyo. Nang sa wakas ay bumitiw siya, pula ang kanyang mga mata. Ngunit iba ang kanyang ekspresyon, determinado. Nanay, kailangan kitang makausap. Sabihin mo. Ang bahay mo sa Willow Creek ay handa na. Maaari kang bumalik anumang oras na gusto mo, ngayon kung gusto mo. Ngunit huminto siya. Pero una, kailangan nating gawin ang isang bagay. Isang bagay na dapat ko nang ginawa mula sa simula. Ano iyon? Protektahan ka ng totoo, legal. Para walang sinuman ang makagawa sa iyo ng ginawa ni Chlo. Kinuha niya ang iba pang dokumento mula sa kanyang briefcase. Ang lalaking ito ay handa para sa digmaan. Pagsisiguraduhin natin ang iyong mga ari-arian. Magtatatag tayo ng isang trust. Sisiguraduhin natin na protektado ang iyong pera. At sisiguraduhin natin na mababawi mo ang bawat sentimo na ninakaw niya. Tinignan ko ang mga papel. Malabo ang mga titik mula sa mga luha na muling namumuo sa aking mga mata. At paano natin mababawi ang perang iyon? Ngumiti si Matthew. Ito ang unang tunay na ngiti na nakita ko mula sa kanya sa loob ng ilang buwan. Iyan, nanay, ay kung saan nagiging interesante ang kwento. Umupo siya sa tabi ko. Binuksan niya ang kanyang laptop dahil lumabas na hindi lang basta-basta si Julian Ramos. At ang nalaman ko tungkol sa kanya ay magpapahiling kay Chlo na sana hindi niya ito kailanman nakilala. Ang pagwawakas ng hustisya. Hindi laging mabilis ang hustisya. Ngunit kapag dumating ito na handa, kapag dumating ito na may ebidensya, kapag dumating ito na may katotohanan, ito ay walang humpay. Ibinuklat ni Matthew ang laptop sa akin. Sa screen ay isang litrato ni Julian Ramos. 38 taong gulang ayon sa dokumento. Nakasulot ang itim na buhok, ngiti ng isang salesman, nakasuot ng navy blue suit. Si Julian Ramos, simula ni Matthew, nagbebenta ng mga luxury cars. O iyan, sa tingin ko, ang sinasabi ng kanyang Facebook profile. At ano ang espesyal sa kanya? Nakasinungalingan iyan? Lahat ay kasinungalingan. Binuksan ni Matthew ang isa pang tab, isang opisyal na dokumento mula sa tanggapan ng piskal. May record si Julian. Pandaraya noong 2019. Niloko niya ang 3 matatandang babae sa Davao. Ipinangako sa kanila ang mga investment sa real estate. Kumuha ng pagitan ng 750,000 at 1.5 milyon mula sa bawat isa sa kanila. Nawala kasama ang pera. Ginapangan ng ginaw ang aking gulugod. Naglingkod siya ng 2 taon sa bilangguan. Lumabas noong 2022. At simula noon ay pinapatakbo na niya ang parehong scheme, mas sopistikado lamang. Mas sopistikado paano? Hindi na siya nag-iisa ngayon. Gumagamit siya ng mga babae bilang pain. Mga kaakit-akit na babae na nagpapakasal o nakikipag-ugnayan sa mga lalaki na may matatandang ina na may ari-arian. Nakuha ng babae ang tiwala ng pamilya, kinikilala ang mga asset. At magkasama silang isinasagawa ang pandaraya. Ang takot sa naririnig ko ay nagpatahimik sa akin. Hindi si Chlo ang una. Nanay, siya ang ika-4. Ang ika-4. Tumango si Matthew. Nakahanap ako ng 3 iba pang babae. Parehong pattern. Nagpakasal sila, nakatira sa pamilya sa loob ng ilang buwan, nakakuha ng access sa mga bank account at dokumento, nagtatangka ng mga transfer o pamik, at kapag natuklasan, nawawala sila. Laging nananatili sa anino si Julian. Naghain ba ng kaso ang iba? Isa ang naghain. Ang 2 iba pa ay nahihiya. Ayaw nilang malaman ng kanilang mga pamilya na naloko sila. Iyan ang inaasahan ni Julian. Ang takot, ang kahihiyan, ang katahimikan. Ipinikit ni Matthew ang laptop. Ngunit hindi tayo mananahimik.
Ano ang gagawin mo? Ginawa ko na. Kinontak ko ang ibang biktima. Ibinahagi ko ang lahat ng ebidensya na mayroon ako. Sumang-ayon silang magpatotoo. Sa 4 na dokumentadong kaso, may sapat na ang tanggapan ng piskal para sa isang seryosong investigasyon. Sumandal ako sa sofa. Halos hindi ko maiproseso ang lahat. Pero mayroon pa, patuloy ni Matthew. Ang account kung saan niya idineposito ang iyong pera. Sinubaybayan namin ito at may 3 milyon sa loob. Umupo ako ng tuwid. Ano? Pero 1,050,000 lang ang ninakaw niya sa akin. Exactly. Ang natitira ay mula sa ibang biktima. Pinagsama ni Julian at Chlo ang kanilang pera para sa kanilang malaking pagtakas. Ang kondo sa Boracay. Ang marangyang buhay. Lahat ay pinondohan ng ninakaw na pera. Mabawi ba natin iyon? Nababawi na natin. Naghain ang abogado ko ng asset seizure. Isang hukom ang nag-freeze ng account noong Biyernes. Walang sinuman, ni Chlo ni Julian, ang makakakuha ng perang iyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, naramdaman ko ang isang bagay na parang pag-asa. At ngayon ay maghihintay tayo. Ang legal na proseso ay mabagal, ngunit sa lahat ng ebidensya na mayroon tayo, sigurado ito. Mababawi mo ang iyong pera, nanay. May interest, bawat sentimo. Kinuha ni Matthew ang aking mga kamay. Pero hindi lang iyon. Mayroon pa akong gustong gawin. Binuksan niya ang isa pang folder. Iba ang mga dokumento na ito. Gusto kong pumunta tayo sa opisina ng abogado bukas. Kailangan nating legal na protektahan ang iyong mga ari-arian upang walang sinuman ang makasubok na kunin ang mga ito mula sa iyo muli. At paano natin gagawin iyon? Isang irrevocable trust. Ang iyong bahay at ang iyong lupain ay protektado. Ikaw lang ang makaka-access sa kanila. Walang iba. Ni ako. Tiningnan ko siya sa mata. Ni ikaw. Ni ako, nanay. Dahil ang natutunan ko sa lahat ng ito ay hindi sapat ang tiwala. Kailangan mo ng legal na proteksyon. Tunay na matibay na proteksyon. Muling dumaloy ang mga luha sa aking pisngi, ngunit iba na sila ngayon. Sila ay luha ng ginhawa, ng pasasalamat, ng pag-ibig. Gusto ko rin na bumalik ka sa bahay mo, sabi ni Matthew. Sa bahay mo, kung saan naroon ang iyong mga alaala, kung saan naroon si tatay, kung saan naroon ang buhay mo, at ikaw, huminto siya. Mananatili ako rito sa ngayon. Kailangan kong ibenta ang lugar na ito. Isara ang kabanatang ito, ngunit bibisitahin kita tuwing weekend. Tulad ng dati, tulad ng dapat. Ayaw mo ba akong manatili sa iyo? Umiling si Matthew. Hindi, nanay. Karapat-dapat ka sa iyong espasyo, ang iyong kalayaan, ang iyong kapayapaan. Sa loob ng ilang buwan, inalis ko ang lahat ng iyon sa iyo nang hindi na pagtatanto. Panahon na para bawiin mo iyon. Niyakap niya ako ng mahigpit na hindi niya ginawa simula noong bata pa siya. Patawarin mo ako sa hindi pagkakita, sa hindi pakikinig, sa hindi pagprotekta sa iyo. Tama na, anak. Tapos na. Hindi pa. At gugugulin ko ang nalalabi kong buhay sa pagbabayad sa iyo. Nanatili kami ng ganoon. Ina at anak, mga nakaligtas. Sa labas, nagsisimula ng lumubog ang araw. Ang ginintuang liwanag ay dumaloy sa mga bintana ng bahay na iyon na hindi kailanman naging akin. Na hindi ko kailanman ginusto na maging akin. At sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, huminga ako ng malalim dahil alam ko na bukas ay gigising ako sa sarili kong kama, sa sarili kong bahay na napapalibutan ng aking mga alaala. Dahil tapos na ang bangungot. O sa tingin ko. Dahil ang matutuklasan ko sa mga susunod na araw ay magtuturo sa akin na ang hustisya ay hindi lamang tungkol sa pagbawi ng kung ano ang kinuha. Ito ay tungkol sa pagsisigurado na hindi na nila ito magagawa muli. Ang araw ng paghusga ng pamilya. Kapag nasa ilalim ka na ng balon, 2 lang ang landas. Manatili doon o magsimulang umakyat kahit na magdugo ang iyong mga kamay. At masyado nang matagal ako sa dilim. Lunes ng umaga, pumunta kami ni Matthew sa opisina ng abogado. Binati kami ni Attorney Ramos ng mainit na yakap. Siya ay isang lalaki na nasa 60 na may perpektong gray na sweet at tapat na tingin.
Siya ay kaibigan ni Arthur sa loob ng mahigit 20 taon. Eleanor, labis akong natutuwa na makita kang maayos, sabi niya ng may tunay na init. Salamat sa iyo, Attorney Ramos. Sinabi sa akin ni Matthew ang lahat. Ginawa ko lang ang tama. Sinubukan ng babaeng iyon na gumawa ng krimen sa harap ko. Hindi ako makapanatili na tahimik. Umupo kami sa kanyang opisina. Ibinuklad ni Attorney Ramos ang ilang dokumento sa ibabaw ng mahogany desk. Ito ang mga papeles para sa trust. Kapag napirmahan na, ganap na protektado ang iyong mga ari-arian. Walang sinuman ang makakabenta, makakapaglipat, o makakapagsanla ng mga ito nang walang personal na pisikal na pahintulot mo, kahit na may power of attorney. At kung may mangyari sa akin, tanong ko. Ang trust ay nagtalaga kay Matthew bilang nag-iisang benepisyaryo sa iyong pagpanaw, ngunit hanggat buhay ka, ikaw lang ang magdedesisyon. Pinirmahan ko ang bawat dokumento. Sa bawat pirma, pakiramdam ko ay binabawi ko ang mga piraso ng aking sarili, ang aking otonomiya, ang aking kapangyarihan. Ngayon, tungkol sa ninakaw na pera, patuloy ni Attorney Ramos, ang account ay frozen, ngunit kailangan nating kumilos ng mabilis dahil susubukan ni Chloe at Julian na ilipat ito. Paano mo nalaman? Tanong ni Matthew. Dahil sinubukan na nila. Noong Sabado ng gabi, sinubukan ni Julian ang isang international wire transfer sa isang account sa Panama. Otomatikong binlock iyon ng bangko dahil sa court order. Kinabahan sila. Maganda ba iyon para sa atin? Napakahusay dahil pinapatunayan nito ang intensyon na itago ang mga asset. Nagpapataas iyon sa mga singil. Kinuha ni Attorney Ramos ang isa pang sobre. Mas makapal ito. Bukod pa rito, mayroon pa akong isang bagay. Sumang-ayon ang 3 iba pang biktima na sumali sa isang class action lawsuit. Sa lahat ng 4 na kaso, pinag-uusapan natin ang pandaraya na nagkakahalaga ng mahigit 4.25 milyon. Ang figura ay nagpahinga sa akin. Ginawa ni Julian iyan sa ibang pamilya? Sa 3 pang natagpuan namin. Marahil ay marami pa ang hindi naglakas loob na lumapit. Kinuyom ni Matthew ang kanyang mga kamao. Dapat makulong ang lalaking iyon at makukulong siya. Ang tanggapan ng piskal ay naglabas na ng warrant of arrest. Ilang araw na lang. Umalis kami sa opisina ng abogado na may kakaibang pakiramdam. Ito ay ginhawa na hinaluan ng isang bagay pa. Nang may kapangyarihan, nang may kontrol na nabawi. Ano ang susunod, anak? Tanong ko habang naglalakad kami patungo sa parking garage. Ngayon pupunta tayo sa bahay mo. Sa bahay ko? Panahon na para umuwi ka. Ang biyahe papuntang Willow Creek ay tahimik. Tumingin ako sa labas ng bintana, pinapanood ang mga pamilyar na kalsada na dumadaan. Ang parke kung saan naglalaro si Matthew noong bata pa, ang panaderya kung saan bumibili si Arthur ng mga pastry tuwing linggo, ang supply shop na naging akin. Nang lumiko kami sa Sampaguita Drive, bumilis ang tibok ng aking puso. At noon ko nakita. Ang aking bahay, ang mga dingding na kulay buhangin, ang berdeng gate, at ang mga rosas. Diyos ko, ang mga rosas ay mas maganda kaysa kailanman. Lumaki sila, halos takpan ang buong harap na bakod sa isang talo ng pula at rosas. Inupahan ko si Mang Harding upang alagaan sila, paliwanag ni Matthew. Dinidiligan niya sila tuwing ilang araw, binibigyan ng fertilizer. Lumabas ako ng kotse, nanginginig ang aking mga binti. Naglakad ako papunta sa gate. Ibinigay sa akin ni Matthew ang mga susi. Ang aking mga susi, ang mga iniwan ko ilang buwan na ang nakakaraan. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Ang amoy ang unang tumama sa akin ng tahanan ng mga alaala. Pumasok ako. Lahat ay eksakto sa kung paano ko ito iniwan. Ang mga kasangkapan sa kanilang lugar, ang mga kulay terakota na kortina na nakasabit, ang mga litrato sa dingding, at doon sa balkonahe sa tabi ng hardin ay ang rattan rocking chair. Paano? Hindi ko matapos ang tanong. Nakita ko, sabi ni Matthew. Ibinenta ni Chloe sa isang flea market. Binayaran ko ang lalaki na bumili nito ng 1,000,000. Sinabi ko sa kanya na sa tatay ko iyon. Naintindihan niya. Naglakad ako patungo sa rocking chair. Pinagapang ko ang aking mga daliri sa pinaghabing ratan.
Umupo ako at umuga tulad ng ginagawa ni Arthur tuwing gabi. Dumaloy ang mga luha sa aking pisngi, ngunit hindi ko sila pinigilan. "Welcome home, nanay," bulong ni Matthew. Ginugol namin ang nalalabi ng araw sa pagpupunas ng alikabok, pagbubukas ng mga bintana, pagpapapasok ng sariwang hangin. Dinala ni Matthew ang mga kahon na may mga litrato na itinago ni Chloe. Isinabit namin sila muli isa-isa. Si Arthur sa aming kasal. Si Matthew bilang isang sanggol. Ang aming pamilya ay kumpleto. Sa paglubog ng araw, nagtimpla si Matthew ng kape. Umupo kami sa balkonahe, pinapanood ang mga rosas na umuugoy sa simoy ng hangin. "Nanay, mayroon akong hindi pa nasasabi sa iyo." Alertado ako sa kanyang tono. "Ano iyon?" Tinawagan ako ni Chloe ngayon. 3 beses. Ano ang gusto niya? Para mag-sorry. Para pakiusapan ako na ibaba ang mga kaso. Sabi niya, minanipula lang daw siya ni Julian. Nabiktima rin siya. Naniwala ka ba sa kanya? Dahan-dahang umiling si Matthew. Hindi ko alam. Siguro totoo. Siguro minanipula nga siya ni Julian, ngunit hindi nito mabubura ang ginawa niya sa iyo. Ang ginawa niya sa atin. Ano ang sinabi mo sa kanya? Nahuli na ang lahat. Na umiikot na ang mga gulong ng hustisya. Umuga ako ng tahimik, nilulunok ang lahat. Sa tingin mo ba tama ang ginawa ko? Tanong ni Matthew sa mahinang boses. Tiningnan ko siya. Ang aking anak, ang nag-iisa kong anak, ang mabuting lalaki na pinalaki ko. Dahil hindi ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa hustisya. Ito ay tungkol sa pag-unawa niya na ang mga aksyon ay may kahihinatnan. Tumango si Matthew. Bukas may meeting tayo sa tanggapan ng piskal. Maghahain sila ng formal na kaso. Pupunta ka ba? Gusto mo ba akong pumunta? Kailangan mong pumunta. Kailangan mong makita kung paano ito matatapos. Kung gayon, pupunta ako. Nang gabing iyon, natulog ako sa sarili kong kama, sa sarili kong bahay, na napapalibutan ng aking mga gamit. At sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, nakapagpahinga ako. Ang liwanag pagkatapos ng bagyo. Hindi laging dumarating ang hustisya sa paraang inaasahan mo. Ngunit kapag dumating ito na may katotohanan, na may ebidensya, at may mga saksi, ito ay hindi maiiwasan. Ang tanggapan ng piskal ay isang gray, nakakaharang na gusali. Dumating kami ni Matthew ng 9:00 ng umaga noong Martes. Sa waiting room, naroon na ang 3 iba pang biktima. Isang babae na nasa 70, payat na may puting buhok na nakabun. Ang pangalan niya ay Teresa. Ang isa pa ay mga 65, mataba na may makapal na salamin. Ang pangalan niya ay Blanca. At ang pangatlo, si Araceli, 72, na may baston at matatag na tingin. Agad kaming nagkilanlan, hindi dahil nagkita na kami, kundi dahil sa parehong sugat na pinagsaluhan namin. Kayo rin, tanong ni Teresa nang umupo ako sa tabi niya. Ako rin. Ninakaw nila sa akin ang 900,000, sabi ni Blanca sa nanginginig na boses. Ang buong savings ko para sa college fund ng apo ko. 1.25 milyon sa akin, dagdag ni Teresa. Para iyon sa hip surgery ko. Ngayon hindi na ako makalakad ng maayos. Kinampay ni Araceli ang sahig gamit ang kanyang baston. 1 milyon sa akin. Life insurance ng asawa ko. Ang tanging iniwan niya sa akin nang mamatay siya. Bawat kwento ay isang punyal. Bawat numero ay kumakatawan sa mga sirang pangarap, hindi pinansin na pangangailangan, ipinagkanulo na tiwala. At ikaw, tanong ni Araceli sa akin. 1,050,000 ang aking savings. Ang naipon namin ng asawa ko sa loob ng 30 taon. Umupo kami ng tahimik. 4 na matatandang babae, 4 na nalokong pamilya, mahigit 4 milyon na ninakaw. Bumukas ang pinto. Lumabas ang isang batang prosecutor na may hawak na mga folder. Ginang Eleanor Reyes, Ginang Teresa Morales, Ginang Blanca Ramirez, at Ginang Araceli Soto. Tumango kaming lahat. Ako ang Assistant District Attorney na humahawak sa inyong kaso. Pakiusap, pumasok kayo. Pumasok kami sa isang conference room. May isang mahabang mesa na may plastic na upuan. Sa sulok, may isang video camera na nagre-record.
Una sa lahat, gusto kong pasalamatan kayo sa pagdating. Alam kong hindi ito madali, simula ng prosecutor. May sapat kaming ebidensya upang kasuhan sina Julian Ramos at ang 4 na babae na kasama na si Chloe Miller. Clorin, tanong ko, nagulat. Siyempre, hindi siya biktima. Siya ay kasabwat. Malinaw na ipinapakita ng ebidensya na inilatag ng prosecutor ang mga dokumento, litrato, printouts ng mga mensahe. Nagkakilala sina Julian at Chloe 6 na taon na ang nakakaraan sa isang sales seminar. Nagtrabaho sila ng magkasama sa hindi bababa sa 7 kaso simula noon. Kayo ang 4 na dokumento namin, ngunit naniniwala kami na marami pa ang hindi naglakas loob na lumapit. 7 pamilya. Hindi makapaniwalang tanong ni Blanca. Hindi bababa sa may pamamaraan si Julian. Kinikilala niya ang mga middle class na profesional na lalaki, lalo na kung may matatandang ina na may ari-arian. Si Chloe, o isa pang babae, ay lumalapit sa lalaki, nagsisimula ng relasyon, pinakasalan siya. O nakikipag-ugnayan. Nakuha niya ang tiwala ng pamilya at kapag may access na siya sa mga account at dokumento, umaatake siya. Nagsimulang umiyak ng tahimik si Teresa. Inilipat nila ang pera sa mga joint account, naghihintay ng ilang buwan at pagkatapos ay sinusubukang ilipat ito sa ibang bansa bago nawawala. Sinubukan, tanong ni Matthew. Dahil sa pagkakataong ito hindi sila nagtagumpay. Salamat kay Attorney Ramos, ang abogado, sa pag-alert sa iyo sa oras, at sa mabilis na pagkilos ni Ginoong Hayes, na-freeze namin ang lahat bago pa nila ito mailipat. Umiti ang prosecutor sa unang pagkakataon. Ang 3 milyon na nasa frozen account ay ibabalik sa bawat isa sa inyo ng proporsyonal ayon sa ninakaw, kasama ang mga pinsala. Nakahinga ng maluwag si Blanca. Talaga? Mababawi namin ang pera namin? Hindi lahat ng sabay-sabay. Ang proseso ay tumatagal ng 3 hanggang 6 na buwan, ngunit mababawi ninyo ito. Sa unang pagkakataon, pakiramdam ko ay ganap akong nakahinga. At sila? Julian at Chloe, tanong ni Araceli. May warrant of arrest na si Julian. Aktibo namin siyang hinahanap. Si Chloe ay nakikipagtulungan. Nakikipagtulungan? Tumango ang prosecutor. Dumating siya kahapon ng mag-isa. Humingi siya ng deal. Nag-alok siyang magpatotoo laban kay Julian, magbigay ng ebidensya, magpatotoo bilang kapalit ng mas mababang sentensya. Naramdaman ko ang paghalo-halo ng emosyon, galit, pagdududa, at isang bagay na parang awa. At tatanggapin ninyo, tanong ni Matthew sa isang matigas na tono. Depende kung gaano kapakipakinabang ang kanyang testimonya. Ngunit kahit na may deal, haharap pa rin siya sa kaso. Marahil 2 taon sa bilangguan at buong restitution. 2 taon para sa pagsira ng buhay, para sa pagnanakaw ng mga pangarap, para sa pagtataksil sa tiwala. At si Julian, iginiit ko. Kung mahuli natin siya na may prior at ang mga bagong kaso, inaasahan niya ang 8 hanggang 12 taon. Walang posibilidad ng parol. Ang meeting ay tumagal ng 2 oras pa. Nagpirmalan kami ng mga pahayag, sumagot ng mga tanong, nagbahagi ng ebidensya. Nang kami ay umalis, niyakap kaming 4, mga estranghero na naging magkakapatid sa pamamagitan ng pinagsamang sakit. Pagpalain ka ng Diyos, sabi ni Teresa. Kita-kit sa paglilitis, dagdag ni Blanca. Kinuyom ni Araceli ang aking kamay. Matapang ka na nagulat nito muna. Dahil sa iyo, naglakas loob din kaming lumapit. Ang mga salitang iyon ang nagbasag at nagpagaling sa akin ng sabay. Sa parking lot, niyakap ako ni Matthew ng mahigpit. Tapos na, nanay. Tapos na talaga. Talaga ba? Ngayon ang natitira na lang ay ang mabuhay. Nagmaneho kami pabalik sa Willow Creek. Iba ang sikat ng araw. Mas malinis ang amoy ng hangin. Nang makarating kami sa bahay, may nakaparadang kotse sa labas. Lumabas si Aling Nena na may dalang mainit na kaserola. Eleanor, dinala ko sa iyo ang isang kaserola para ipagdiwang ang iyong pag-uwi. Sa likod niya ay si Anna na may dalang sanggol at si Mang Carding na may dalang bag ng groceries. Kami, mga kapitbahay, ay nagtulungan para sa ilang groceries, para hindi ka na mag-alala sa loob ng ilang araw, nahihiyang sabi ni Mang Carding. Wala akong masabi.
Ang aking komunidad, ang aking mga kapitbahay, ang aking mga tao. Nang hapon na iyon ay kumain kami ng magkasama sa hardin sa ilalim ng mga rosas na may amoy ng kaserola na pumupuno sa hangin, na may tawanan at yakap at init ng pagkaalam na ako ay sinusuportahan. At naintindihan ko ang isang bagay na mahalaga. Ang kayamanan ay hindi ang kung ano ang mayroon ka. Ito ay ang kung sino ang sumusuporta sa iyo kapag nahulog ka. Ang pagbabago. Minsan dumarating ang hustisya sa hindi inaasahang paraan. Hindi lang mula sa mga korte, kundi mula sa mga kapitbahay na hindi ka kailanman iniwan. 6 na buwan na ang nakalipas, nakaupo ako sa rattan rocking chair sa balkonahe ng aking bahay. 6:00 ng gabi at pinipinturahan ng araw ang langit ng orange at pink. Ang mga rosas ay nasa kanilang rurok, namumulaklak na hindi pa kailanman. Mayroon akong isang tasa ng kape sa aking mga kamay, malakas na may kanela, tulad ng itinuro sa akin ng aking ina na gawin. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang kapayapaan. Naaresto si Julian Ramos 3 linggo pagkatapos ng meeting na iyon sa tanggapan ng piskal. Sinubukan niyang tumakas patungong Mexico, ngunit nahuli siya sa hangganan. Siya ngayon ay nasa state prison, naglilingkod ng 1-0 taong sentensya nang walang pagkakataon ng maagang paglaya. Tinupad ni Chlo ang kanyang bahagi ng deal. Nagpatotoo siya. Ibinigay niya ang ebidensya. Inamin niya ang lahat. Binigyan siya ng 2.5 taon, ngunit may posibilidad na paglingkuran ito sa probation kung matagumpay niyang makumpleto ang isang programa sa rehabilitasyon at community service. Nakita ko siya minsan lang pagkatapos ng paglilitis. Ito ay sa courthouse, sa araw ng kanyang paghatol. Mukha siyang iba, walang makeup, nakabuhol ang kanyang buhok sa isang simpleng ponytail, plain na damit, namamaga ang mga mata. Nang makita niya ako, tumungo siya. Hindi niya naglakas loob na lumapit sa akin. Hindi ko rin sinubukan na kausapin siya. Ang ilang sugat ay hindi nangangailangan ng mga salita. Oras lang. Nabalik sa akin ang 1,050,000. Kasama ang interest at damages, umabot ito sa 1.3 milyon. Ang perang iyon ay ngayon ay nasa isang secure na investment account na pinamahalaan ng isang kagalang-galang na bangko. Kumikita ito ng katamtaman ngunit tunay na returns. Nabalik din ang pera ni Teresa, Blanca at Araceli. Nagkikita kami minsan sa isang buwan para magkape. Naging magkaibigan kami, mga kapatid sa laban. Tulad ng sabi ni Teresa, ibinenta ni Matthew ang kondo kung saan siya nakatira kasama si Chlo. Ayaw niyang panatilihin ang anumang alaala ng lugar na iyon. Sa pera, bumili siya ng isang maliit na apartment na mga 15 minuto mula rito. Umuuwi siya para maghapunan tuwing linggo. Nagta-therapy siya. Sabi niya kailangan niyang gumaling upang maunawaan kung paano niya napalampas ang mga palatandaan upang matutong magtiwala muli. Nag-therapy din ako sa loob ng 3 buwan. Tinulungan ako ng aking therapist na maunawaan ang isang bagay na mahalaga, na hindi ako mahina dahil hinayaan ko ang pang-aabuso. Na ang emosyonal na pang-aabuso ay sistematiko, banayad, idinisenyo ng tiyak upang hindi mo ito makita hanggang sa huli na ang lahat. Hindi mo kasalanan, ulit niya sa akin sa bawat session. Ikaw ang biktima ng isang ekspertong manipulator. Ang mga salitang iyon ang nagpalaya sa akin mula sa isang pagkakasala na hindi ko nararapat dalhin. Ang aking bahay ay puno muli ng buhay. Ang mga kulay terakota na kortina ay nakasabit muli. Ang mga litrato ay nakasabit sa bawat dingding. Ang rocking chair ni Arthur ay mayroong lugar ng karangalan sa balkonahe. Nagbukas ako ng isang maliit na workshop sa guest room. Nagtuturo ako ng pagtahi sa mga kababaihan sa kapitbahayan. Nagkikita kami 2 beses sa isang linggo. Nagbuburda kami. Naghaknit kami, nag-uusap, tinatawag namin ang aming sarili na mga di masisira. 8 kami, lahat ay higit sa 60, lahat ay may mga kwento ng katatagan. Ang ilan ay balo, ang ilan ay diborsyada, 1 o 2 single sa pagpipilian, ngunit lahat kami ay di masisira. Ibinenta namin ang aming mga gawa sa isang lokal na craft market. Mga binordang mantel, knitted cushions, shawls. Hindi kami kumikita ng malaki, ngunit hindi ito tungkol sa pera.
Ito ay tungkol sa samahan, ang layunin, ang pakiramdam ng pagiging kapaki-pakinabang at pinahahalagahan. Si Aling Nena ay bahagi ng grupo. Siya ang tunay na nagligtas sa akin. Ang nagbukas ng mga mata ni Matthew, ang hindi kailanman tumigil sa pagtingin sa akin. Alam kong may mali, sabi niya sa akin isang araw habang nananahi kami. Mukha kang lalong kumukupas, tulad ng kandila na nasusunog. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang direkta? Dahil hindi ka maniniwala sa akin. Kapag nasa gitna ka ng pang-aabuso, hindi mo ito makita. Kailangan mo ng isang tao sa labas upang hawakan ang salamin. Tama siya. Ang lupain sa Tagaytay ay akin pa rin. Iminungkahi ni Matthew na ibenta ko ito upang magkaroon ng mas maraming liquidity, ngunit nagpa siya akong panatilihin ito. Siguro balang araw ay itatayo ko ang maliit na kabin na pinangarap namin ni Arthur. O baka iiwan ko ito kay Matthew. O baka panatilihin ko lang ito bilang paalala na kaya ko. Tuwing linggo, pagkatapos kumain kasama si Matthew, umuupo kami sa hardin. Ikinukwento niya sa akin ang tungkol sa kanyang trabaho, sa kanyang mga plano, sa mga babae na nakilala niya, ngunit hindi pa siya handa na magsimula ng anumang seryoso. Bigyan mo ng oras, anak. Ang puso ay gumagaling sa sarili nitong bilis. At ikaw, nanay, gumaling ka na ba? Ang tanong ay laging nakakagulat sa akin tuwing nagtatanong siya. Ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko bawat araw. At totoo iyon. May mga magandang araw at may mga mahirap na araw. Mga araw na pakiramdam ko ay malakas ako at mga araw na ang alaala ng mga madilim na buwan ay tumatama sa akin ng walang babala. Ngunit kahit sa mga mahirap na araw, alam ko ang isang bagay na hindi ko alam noon. Alam kong kaya kong mabuhay. Alam kong mas malakas ako kaysa sa akala ko. Alam kong karapat-dapat ako sa respeto, dangal at pag-ibig. At alam ko na hindi ko na kailanman hahayaan ang sinuman na iparamdam sa akin na mas mababa ako sa kung ano ako. Ngayong gabi, habang umuuga ako sa upuan ni Arthur, iniisip ko ang mahabang daan na tinahak ko, ang babaeng ako noon, ang babaeng halos nawala ko, ang babaeng ako ngayon. At mumiti ako dahil ang tunay na hustisya ay hindi ang makita si Chloe na nahatulan. Hindi ito ang mabawi ang aking pera. Hindi rin ito ang pagbalik sa aking bahay. Ang tunay na hustisya ay ang mabawi ang aking sarili. Minsan iniisip ko ang araw na iyon na may walis. Tungkol sa mga luha na bumabagsak sa simento, tungkol sa kahihiyan na nagbasag sa akin, ngunit nagpagising din sa akin. Dahil natutunan ko ang isang bagay. Hindi pa huli ang lahat upang ipagtanggol ang itinayo mo. Hindi pa huli ang lahat upang ipaalala sa lahat kung sino ka. At hindi pa kailanman huli ang lahat upang magwalis, ngunit ang basura lamang na hindi sa iyo. Ang dangal ay hindi regalo. Hindi ito na pag-uusapan. Hindi mo ito ipinakiusap. Ipinagtatanggol mo ito. At ako, si Eleanor Reyes, sa edad na 67, sa wakas ay natuto na ipagtanggol ang akin.